The Mysterious Intern. Kabanata 78. Ano nga ba talaga ang nangyayari dito? Wala naman siyang sinabing mahirap ang eksperimentong ito, hindi ba? Bakit nila inaakala na nahihirapan siya? Kailangan ba niyang itanong kung gaano na ba sila ka-Jose? Kung tutuusin, siya pa nga ang gustong magtanong kung kailangan ba nila ng tulong. Hindi inaasahan ni Brian yan na magkakamali ng akala sina Voltu at ang iba pa. Akala nilang nahihirapan siya sa gawain. Hindi niya maintindihan kung ano sa kanyang ikinilos o sinabi ang nagbigay sa kanila ng ganyang impresyon. Habang nakikinig sa kanilang mga salita, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Gayunpaman, alam naman niya sa kanyang puso na mabuti ang kanilang layunin at hangarin. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, sa huli ay wala na lamang siyang sinabi kundi tumango at sumagot, sige. O Brian, ano pa ang hinihintay mo? Simulan na natin ang eksperimento. Kapag hindi natin ito natapos, mapipilitin tayong manatili rito sa loob ng buong maghapon. Hindi na masyadong nakipag-usap pa sina Volt kay Brian. Matapos nilang sabihin ang kanilang mga nais sabihin, muling ibinaba nila ang kanilang mga ulo at naging abala muli sa kanilang sariling mga gawain. Habang nakatingin sa kanilang pagiging abala, ibinuka ni Brian ang kanyang bibig. Naisa na niyang ituro at ipakita sa kanila kung paano tapusin ng maayos at mabilis ang gawaing ito, pati na rin ang ilang mga pamamaraan at sekreto sa paggawa. Ngunit matapos ang ilang sandaling pag-iisip, pinili niyang manahimik na lamang at hindi nagsalita. Una, yamang nagkamali sila ng akala na siya ay isang baguhan na walang alam sa eksperimento, kung sasabihin niya sa kanila ang katotohanan ngayon ay malabong maniwala sila. Pangalawa, kahit na maniwala sila sa kanyang sasabihin, maaaring hindi rin ito maganda ang maging epekto. Baka makaramdam sila ng hiya o masaktan ang kanilang damdamin. At pangatlo, at ito ang pinakamahalagang dahilan, ang proseso mismo ng paggalugad at pagkatuto habang ginagawa ang eksperimento ay bahagi ng kanilang pag-unlad at paghubog. Kung sasabihin niya na agad ang lahat at tutulungan silang matapos ng mas mabilis, maaaring hindi ito maging mabuti para sa kanila sa mahabang panahon. Matapos pagmasdan ng takbo ng gawain ni Volt, lumakad si Brian patungo sa isang bakanteng pwesto sa gilid. Sinimulan niyang ayusin at hawakan ang mga kagamitan, at sinimulan na rin ang kanyang sariling eksperimento. Sa simula pa lamang, naramdaman ni Brian ang kaunting pagiging hindi pamilyar sa paggamit ng mga makina at kagamitan. Pagkatapos ng lahat, marami na ring taon ang lumipas mula noong umalis siya sa Oxford, at bukod pa rito, ang mga kagamitan sa laboratoryong ito ay medyo naiiba at hindi ganap na kapareho ng mga naroon. Karamihan sa mga ito ay mas lumang modelo at mas mababang uri kumpara sa mga gamit sa Oxford. Mayroon ding ilang pagkakaiba sa paraan ng paggamit at pagpapatakbo. Ngunit dahil hindi naman nagmamadali si Brian na matapos agad ang gawain, hindi siya nagkagulo o nagmadali sa kanyang mga kilos. Gaya ng kasabihan, ang manggagawa na nagnanais na mapaganda ang kanyang gawa ay dapat munang putalasin ang kanyang mga kasangkapan. Upang lubusang makilala at masanay sa mga kagamitang ito, kumuha na lamang ng kaunting oras si Brian upang dahan-daang pag-aralan ang bawat isa at ang tamang paraan ng paggamit nito. Boss, sa tingin mo ba ay kayang tapusin ni Brian ang eksperimento? Habang abala si Brian sa pag-aaral ng mga kagamitan sa kabilang panig, tinanong ni Jing Zikyang si Volt habang maingat na minamanipula ang mga kagamitan sa kanilang pwesto. Anong ibig mong sabihin at kailan? Hindi man lang tumingin sa itaas si Volt habang sumasagot. Boss, ano po ang ibig ninyong sabihin? Naguluhan at natigilan si Jing. Ang ibig kong sabihin, ay magagawa at matatapos din naman ni Brian ang gawaing ito maaga o huli. Ang tanging tanong lamang ay kung matatapos ba niya ito sa loob ng 2 araw, o kailangan pa ba ng 3 araw. Sinulyapan ni Volt si Brian na abala pa rin sa paggalaw-galaw at pagkilate sa mga kagamitan, at umirap ito. 2 araw. Hindi naman siguro ganoon kalala at katindi. May pagdudawang wika ni Jing. Hindi ganoon katindi. Isipin mo naman. Gaano katagal bago mo at ako natapos ang ating kauna-unahang eksperimento? Mas mahirap ba o mas madali ang gawain natin ngayon kumpara sa unang beses na ginawa natin ito? Umismid si Volt. Iyan. Siyempre naman ay mas mahirap ito. Bahagyang nag-alala na rin si Jing. Kung ganoon, malinaw naman. Maliban na lamang kung nakagawa na si Brian ng maraming eksperimento noon at sanay na siya rito, kung hindi, tiyak na hinding-hindi niya ito matatapos sa loob ng 2 araw. Tiyak at kumpiyansang wika ni Volt. Habang nagsasalita ay muling sinulyapan niya si Brian na dahan-dahan pa ring nag-aaral sa mga instrumento. Pero sa tingin mo ba ay mukhang bihasa at sanay si Brian sa mga ganitong gawain? Iyan. Dapat ba tayong tumulong kay Brian?
Sinulyapan ni Jing si Brian na tila napakalayo at hindi pamilyar sa mga kagamitan. Sa loob ng ilang sandali ay hindi siya nakasagot. Bihasa. Malinaw naman na isa siyang baguhan at wala namang alam, hindi ba? Isang bakas ng pagkabahala at pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Hayaan mo na lang. Dahil sa sobrang pagmamalaki at pagpapahalaga ni Brian sa kanyang sarili at kakayahan, mas mabuting obserbahan muna natin ang mga pangyayari. Kung siya mismo ang hihingi ng tulong, tiyak na tutulong tayo. Ngunit kung hindi naman siya magsasalita, hayaan muna natin siyang magkagulo at matuto ng mag-isa. Sa huli, ang ganitong karanasan ay makabubuti rin naman para sa kanya. Nag-isip at sinabi ni Volt. Tama ka, kung ganoon ay huwag na lang natin siyang intindihin. Tapusin na muna natin ang ating sariling gawain. Naalala rin ni Jing ang mga pangyayari noong isang araw sa aklatan, at naramdaman niyang napakatwiran at napakaganda ng sinabi ni Volt, kaya wala na siyang idinagdag pa. Tama, ayusin na natin ang atin. Sus Mariosep, Xiao, ikaw pala at tahimik lang pero halos nauna ka na at nakalagpas sa atin sa gawain. Habang nagsasalita si Volt, sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya si Ace na abala sa trabaho at halos isang hakbang na ang nauna kumpara sa kanya. Bigla siyang napasigaw, at mabilis na ibinalik ang kanyang atensyon at isipan sa sariling gawain at muling naging abala. Hindi alam ni Brian ang pinag-uusapan ni Volt at Jing sa kanyang likuran. Hindi rin niya alam na sa sandaling makita nilang abala siya sa pagkilatis ng mga kagamitan, ay itinuring na nila siyang isang baguhan na kauna-unahang beses pa lamang nakapasok sa isang laboratorio. Matapos ang mahabang panahon ng dahan-daang pagkilatis at pag-aaral sa mga instrumento, at sa sandaling maunawaan na niya ang paraan ng paggamit ng mga ito, mabilis na naibalik at nabawi ni Brian ang pakiramdam at galing ng paggawa ng eksperimento. Simulan na ang gawain. Matapos ganap na masanay at makilala ang mga kagamitan, huminga ng malalim si Brian, isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig, at sinimulan ang eksperimentong itinalaga ni Teacher Terry Sia para sa kanila. Paghiwalayin. Salain. Suriin. Sa ilalim ng bihasang at matatas na pagpapatakbo ni Brian, isa-isang natapos ang bawat hakbang ng tumpak at walang mali. Sa wakas, tapos na. Mukhang ang pangunahing layunin ng eksperimentong ito ay upang hayaan ang mga mag-aaral na lalo pang mapag-aralan at masanay sa mga pamamaraan at proseso ng eksperimento. Wala pang lumilipis na isang oras, itinaas ni Brian ang kanyang ulo mula sa mga instrumento. Tiningnan niya ang resulta ng kanyang gawa na nakalapag sa gilid, pati na rin ang nakasulat na ulat, at isang bakas ng kasiyahan at kasiya siya ang sumilay sa kanyang mukha. Kahit na matagal na panahon mula noong huling beses siyang gumawa ng ganitong gawain, at kahit na sa proseso ay nakaranas siya ng ilang maliliit na problema, medyo hindi pa ganap na maayos ang kanyang kilos at hindi pa ganoon kataas ang bilis at kahusayan, gayunpaman ay matagumpay pa rin niyang natapos ang gawaing itinalaga ni Terry. At sa panahon ng eksperimento, marami rin siyang natutunan at nakuha. Hindi lamang niya nakamit ang layunin ng gawain, kundi lubusang naunawaan din niya ang dahilan at layunin kung bakit ito ipinagawa ni Terry. Sa antas at kalidad na ito, masasabing ganap na nasiyahan si Brian sa kanyang sariling pagganap. Mayroon pa namang natitirang kaunting oras. Huwag nating sayangin, magpatuloy na lamang at gumawa pa ng ilang karagdagang eksperimento. Matapos makahinga ng maluwag, muling ibinaba ni Brian ang kanyang ulo at buong pusong ibinalik ang sarili sa gawain. Mula pa noong panahon ng kanyang pag-aaral kasama ang matanda, hanggang sa kanyang pag-aaral sa pamantasan ng Oxford, hindi kailanman naging uri ng mag-aaral si Brian na kontento at nasiyahan lamang sa pagtatapos ng takdang aralin na ibinigay ng guro. Ngayong alam na niya na ang tunay na layunin ni Terry ay upang sila ay matuto at masanay sa mga pamamaraan ng eksperimento, natural lamang na gumawa pa ng marami si Brian upang masiguro niyang matibay at ganap na niyang natutunan at nakabisado ang lahat ng kailangang malaman. At sa pamamagitan ng muling pag-uulit at pagsasanay sa eksperimento, mayroon din siyang pagkakataong pagmasdan at kilalanin ang mga katangian ng iba't ibang uri ng gamot, at lalo pang palalimin ang kanyang pagkaunawa sa mga ito. Lubog na lubog sa kanyang ginagawang pagsusuri, tuluyang nakalimutan ni Brian ang paglipas ng oras. Paulit-ulit niyang isinasagawa ang eksperimento, habang pilit na inoobserbahan ang mga katangian at epekto ng iba't ibang uri ng gamot. Para sa marami, ang ganitong uri ng gawain ay labis na nakababagot, ngunit para kay Brian, hindi ito nakakapagod o nakakasawa kahit kaunti. Sa halip, lubos siyang nasisiyahan dito. Sa tuwing nakakakita siya ng bagong resulta o ibang pagbabago, puno siya ng kagalakan at damdamin ng tagumpay at kasiyahan. Nais pa sana niyang dalhin at ilagay doon ang lahat ng alam niyang halamang gamot mula sa China, isa-isa, upang masuri at makita ang lahat ng katangian at kakayahan ng mga ito.
Ngunit likas na matalino at bihasa si Brian, at para sa kanya, hindi mahalaga kung hindi siya makakakain sa tanghali, hindi siya makakaramdam ng gutom kahit kailan. Gayunpaman, hindi lahat ay katulad ni Brian na labis na nagmamahal sa ganitong gawain, at hindi rin lahat ay may katawan at kakayahang katulad ng sa kanya. Nang sumapit ang bandang 12:00 ng tanghali, hindi na nakayanan pa ni na Volt at ng kanyang dalawang kasama. Nakaramdam sila ng pagkahilo at matinding panghihina, at lalo na si Volt, na mas matangkad sa kanilang lahat, ang naunang sumuko at bumigay. Sa wakas, ayoko na sa eksperimentong yan. Hayaan na lang natin yan. Jing, Ace, mauuna na akong kumain. Kayo, ano ba ang plano nyo? Matapos muling umungol ang kanyang tiyan dahil sa gutom, tuluyan ng sumuko si Volt at tinalikuran na ang kanyang handgering matapos ang gawain bago magtanghali. Sama-sama na tayong umalis. Masyadong mahirap at masalimuot ang eksperimentong ito. Sa tingin ko, hindi ito matatapos agad-agad. Hay nako! Ibinaba na rin ni Jing Ziqiang ang mga kagamitang hawak niya. Sasama na rin ako. Nagdalawang isip pa sandali si Ace, ngunit sa huli ay nagpa siya ring itigil muna ang ginagawa at kumain muna. Bagaman mas maayos at mas mabilis ang kanyang naging progreso kumpara kina Volt at sa iba, inaasahang aabutin pa ito ng hindi bababa sa 1 oras bago matapos. Hindi na niya kaya ang gutom, kaya mas mabuti pang kumain muna ng sapat at bumalik na lamang pagkatapos. Sige, Tere na sabay-sabay tayong umalis. Nakangiting sabi ni Volt. Pagkasabi nito, napadako ang kanyang tingin sa kinaroroonan ni Brian. Nakita niyang hindi pa umaalis si Brian sa loob ng laboratorio at patuloy pa rin itong masigasig na gumagawa at sumusuri. Isang hindi inaasahang damdamin ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang lalaking ito ay talagang interesado sa pag-eeksperimento, at nakagawa pa nga siya ng malaking hakbang sa kanyang unang pagpasok pa lamang sa lugar na ito. Habang pinagmamasdan ni Volt si Brian na seryosong-seryoso at nakayuko sa ginagawa, may bahid ng paghanga na sumilay sa kanyang mga mata. Ano man ang antas o galing ni Brian sa ganitong larangan, hindi maikikaila na ang kanyang sigla at dedikasyon ay higit pa sa kanyang naramdaman noong una pa lamang siyang nagsimula. Noong siya ay baguhan pa lamang at unang beses na gumawa ng eksperimento, wala pang 1 oras ay nakaramdam na siya ng pagkainip at pagkainip. Tiniis na lamang niya ang oras hanggang sa matapos ang klase, at nang makita niyang umalis na ang guro, agad siyang tumakbo palayo at lumisan. Hindi rin inaasahan ni na Jing at ng iba pa na ganoon kalaki ang interes ni Brian sa kanilang ginagawa. Nang makita nilang seryoso at nakatuon si Brian sa kanyang gawain, sumili rin ang paghanga sa kanilang mga mukha. Brian, huwag mo munang asikasuhin yan. Halika na tayo, kumain muna tayo. Pagkatapos tayong mabusog, saka na tayo babalik at magtuloy-tuloy. Tinawag ni Jing Ziqiang si Brian. Naku, oras na ba ng kainan? Ganoon ba kabilis lumipas ang oras? Nang marinig ang sinabi ni Jing, saka pa lamang natauhan at bumalik sa sarili si Brian. Ibinaba niya ang mga gamit na hawak niya habang naguguluhan at nagtataka pa ang kanyang mukha. Ang bilis naman yata ng panahon. Naku, baka sakaling magsara na ang kantina ng paaralan, at ang matira na lamang sa atin ay mga tira-tirang pagkain na malamig na. Dahil sa narinig mula kay Brian, halos hindi makapaniwala at natulala na lamang sina Volt at ang dalawa pa niyang kasama. Brian, medyo sumusobra ka na yata ah. Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom? Hindi nakapagpigil na tanong ni Ace. Ah, medyo ba? Pasensya na. Ayos lang naman ako, marahil ay nabusog ng husto ako noong umaga. Nagulat si Brian. Talagang hindi niya namalaya na 4 na oras na pala siyang abala sa loob ng laboratorio. Nang mapansin niya ang kakaibang tingin ng tatlo sa kanya, bahagyang namula at nagkaroon siya ng hiya sa kanyang mukha. Talagang tapat at seryoso itong tao sa kanyang trabaho at labis na nagmamahal sa kanyang ginagawa, ano kaya? Habang pinapanood nila si Brian na nag-aatubili pa ring lumabas ng laboratorio, ito ang nasa isip at bulong ni na Volt at ng kanyang mga kasama. Brian, kumusta naman ang umaga mo? Maayos ba at naging maganda ang takbo ng eksperimento mo? Kung kailangan mo ng tulong o anumang bagay, magsabi ka lang. Kapatid ang turingan natin dito, huwag kang mahiya. Nang makaupo na sila sa isang maliit na kainan sa tapat ng paaralan, habang mabilis at gutom na nilalamon ng tatlo ang pagkaing nasa mesa, tinanong nila si Brian. Salamat naman sa inyo, pero maayos naman at naging maganda ang takbo ng gawain ko. Ngumiti si Brian. Ang swerte mo naman pala. Sa narinig na sagot mula kay Brian, sabay-sabay na nagangat ng tingin sina Volt, Jing, at ang iba pa. Nagkatinginan sila sandali, at baka sa kanilang mga mata ang kawalan ng magawa. Ang Brian na ito, talagang ayaw magpahuli at gustong maging magaling palagi.
Hindi sila naniwala sa sinabi ni Brian na naging maayos at madali ang lahat. Isang taong kakapasok pa lamang sa laboratorio at unang beses pa lamang sumubok, at dumiretso agad sa isang gawaing sadyang napakahirap, paanong magiging maayos at madali iyon. Alam nilang kahit sila, noong unang beses na gumawa ng eksperimento, mas simple at mas madali pa kaysa sa ginagawa nila ngayon. Inubos pa rin nila ang 1 o 2 araw sa pag-aayos at paghahanap ng solusyon, at napakarami nilang nakaharap na problema at gulo. Kayo naman. Tapos na ba kayo sa inyo? Hindi napansin ni Brian ang kakaibang pagbabago ng mukha at kilos ng tatlo, kaya nagtanong pa siya na may halong pagmamalasakit. Tapos na. Ganoon ba kadali ang tingin mo? Ang eksperimento ni Teacher Terry ay sadyang napakahirap. Kung matatapos ko ito bago sumapit ang hapon, magsisindi pa ako ng kandila at magpapasalamat sa langit dahil sa hirap. Dahil sa tanong ni Brian, tila naantig o napukaw ang damdamin ni Jing Zekiang, at biglang tumaas ang tono ng kanyang pananalita. Hindi ba tama yan? Mariing tumango si Volt, at puno ng pagsang-ayon ang kanyang mukha sa sinabi ni Jing. Pagkatapos ay ibinahagi at inireklamo rin niya ang mga hirap, gulo, at paghihirap na nararanasan nila sa gawaing ito. Ganoon ba kahirap iyon? Nang makita ni Brian ang labis na pagmamalabos sa reaksyon at mukha ni na Volt at Jing, sandali siyang natigilan. Kusa niyang hinaplos ang kanyang ilong habang puno ng pagkalito at pagtataka ang kanyang isipan. Sa kanyang pananaw, ang eksperimento ni Teacher Terry ay hindi naman talaga ganoon kahirap. May ilang hakbang lamang na medyo masalimuot at mahahaba, at kailangan lamang ng sapat na pasensya. Kahit pa sabihing hindi sanay sa ganitong gawain at may kaunting kakulangan sa kakayahan ang tatlong ito, kung gagawin nila ng dahan-dahan at maingat, sa loob ng 2 o 3 oras ay dapat ay matatapos na nila ito. Hindi kailangang abutin pa ng 1 buong araw. Brian, huwag mong sabihin sa amin, natapos mo na ba? Matapos ang mahabang pagrereklamo, biglang napansin ni Volt na tumahimik na si Brian. Hindi nakapagpigil kaya pabiro niyang nasambit ang tanong na iyon. Tungkol dyan? Oo, natapos ko na. Nagdalawang isip pa si Brian, ngunit nagpasya rin siyang sabihin ang totoo sa kanila. Wala naman siyang dahilan upang itago o ilihim ang bagay na ito. Bukod pa rito, umaasa rin siyang malaman kung mayroon pa siyang magagawa upang makatulong at makasama sa tatlo. Halos sabay-sabay na tumigil sa pagkain at paggalaw sina Volt at ang kanyang mga kasama. Sabay-sabay silang nagangat ng ulo, tumingin kay Brian, at muling nagkatinginan sa isa't isa. Ang Brian na ito, talaga namang, mahilig magmalaki at magpalabas ng hangin. Bakas muli sa kanilang mga mata ang kawalan ng magawa at pagkadismaya, at sa kanilang mga puso ay puno sila ng pagtataka kay Brian. Kapareho ito ng kanilang naging reaksyon noong sabihin ni Brian sa aklatan na nabasa na niya ang lahat ng libro. Hindi talaga sila naniniwala sa mga sinasabi ni Brian. Kusang pumasok sa isip nila na ayaw lamang magpahuli ni Brian at gusto niyang magpatunay sa kanila. Nais niyang isipin nilang siya ay isang taong may kakayahan at angking galing. Pakiramdam pa nga nilang ang sinabi ni Brian ngayon ay mas walang basehan, mas malabong mangyari, at mas hindi ka panipaniwala kumpara noong sabihin niyang nabasa na niya ang mga libro sa aklatan. Sila nga na matagal na rito ay hindi pa natatapos sa kanilang gawain. Si Brian nakaka-rating at baguhan pa lamang sa laboratorio, ni hindi nga nila alam kung pamilyar ba siya sa mga kagamitan, ay sinasabing natapos na niya ang lahat. Para ba niyang mga hanggal kung ituring, o para ba silang mga tanga sa tingin niya? Isa pa, kung natapos na niya sana ang eksperimento noong umaga pa lamang, at kung ganoon, bakit siya nanatili pa roon at seryosong-seryoso pa ring kumikilos sa loob ng laboratorio? Ano pa ang ginagawa niya roon? Kahit sa pagmamalaki at paggawa ng kwento, sana naman ay magkaroon man lang ng katuturan at loika ang sinasabi niya. May problema ba sa inyo? Hindi alam ni Brian na itinuring na siya ni na Volt at ng kanyang mga kasama bilang isang taong mahilig lamang magmalaki at magkwento-kwento. Matapos mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng tatlo, nagtanong siya habang bakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Wala naman. Masarap lang talaga ang pagkain ngayon, napakasarap. Bumalik na sa sarili si Volt at pilit na ngumiti upang pagtakpan ang tunay na nararamdaman. Masarap ang pagkain. Yumuko si Brian at sinulyapan ang pagkain sa kanyang mangkok na halos hindi pa niya nagagalaw. Nakita niya ang isang ulam na kulay itim na at sadyang sunog na, ngunit hindi niya matuklasan kung saan ba nagmumula ang sabi nilang napakasarap. Gayunpaman, hindi na niya ito inabala pa ang sarili sa bagay na iyon. Hindi naman siya taong masyadong mapili o mabusisi pagdating sa pagkain. Matapos tingnan ang pagkain, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paksa ng kanilang ginagawa kanina pa.
May bahid ng pagmamalasakit sa kanyang mukha habang nagsasalita, sabi niyo ay napakahirap ng eksperimentong ito, ano ba naman ang pangunahing dahilan yon? Bakit hindi natin pag-usapan at suriin ng sabay-sabay? Tunay na umaasa at nais ni Brian na makatulong sa kanila. Suriin at pag-usapan. Nagkatinginan sina Volt at ang iba pa, at hindi nila mapigilan ang mapailang sa kanilang mga isipan. Si Brian talaga, parang nalululong na sa pagmamalaki at paggawa ng kwento. Hindi man lang siya natatakot na mahuli at nabubuking, at ngayon ay nag-aalok pa na tutulong sa kanila. Bagaman napakagaan at maingat ng pananalita ni Brian, hindi naman hanggal o mangmang sina Volt at ang kanyang mga kasama. Naintindihan nila kung ano ang ibig sabihin nito. Sa totoo lang, nais lamang nilang ay lahad ang mga hirap at suliraning kanilang kinakaharap, at pagkatapos ay ituturo lamang daw ni Brian ang solusyon. Halos lahat sila, lalo na si Volt, ay halos itanong na lamang ng diretsahan upang mahuli at mapatunayang nagmamalaki lamang si Brian. Ngunit sa huli ay napigil nila ang kanilang pagnanais at damdamin. Tutal, magkakaklase at magkakama naman sila, at mabuti naman ang ugali ni Brian. Hindi nila kayang sirain o hiyain ito sa harap ng marami upang hindi naman siya masyadong mapahiya at mapahiya. Sige, pinahahalagahan namin ang iyong kabutihang loob, Brian. Pero malapit na rin naman kaming matapos. Sigurado akong ayos na ang lahat kapag nakabalik kami sa hapon. Huwag ka nang mag-abala pa sa amin. Napilitang ngumiti si Volt at maingat na tinanggihan ang alok ni Brian. Oo nga, kaya naman namin itong ayusin ng dahan-dahan pagbalik namin. Napigil na rin ni Jing Ziqiang ang kanyang pagnanais na sabihin ang kanilang problema ng diretsahan, at magalang na sumagot kay Brian. Tungkol naman sa ganitong uri ng gawain at pagsusuri, mas mainam at mas makabubuti kung kayo mismo ang gagawa. Mas matututo kayo kung kayo mismo ang makakaunawa, at mas tatatak ito sa inyong isipan. Nang makita ni Brian na wala naman talagang balak ang mga ito na humingi ng tulong sa kanya, hindi na siya nagpumilit pa. Nabanggit naman na niya ang kanyang nais sabihin at naipahayag naman niya ang kanyang damdamin. Kung kailanganin nila ang kanyang tulong, tiyak na lalapit sila at magsasabi. Kung hindi naman kailangan, wala na siyang dapat pang idugtong. Kapag nagpatuloy pa siya, baka isipin nilang nagpapakita lang siya ng galing at sadyang nagmamalaki. Babalik na kami sa laboratorio. Ikaw Brian, saan ka naman pupunta? Pagkatapos kumain, pinunasan ni Volt at Jing ang kanilang mga bibig at naghanda ng bumalik sa kanilang gawain. Paglabas nila ng pinto ng kainan, sabay-sabay silang lumingon kay Brian. Babalik din ako sa laboratorio. Walang pag-aalinlangang sagot ni Brian. Bagaman natapos na niya at nalampasan pa ang inaasahang resulta ng kanyang gawain, unti-unti niyang nakuha at natutunan ang tamang paraan habang siya ay nag-eeksperimento noong umaga. Tamang-tama rin na makagawa pa siya ng ilang pagsubok sa hapon, masubukan ang ilang mga ideyang naisip niya noon pa man, at makapag-ipon pa ng mas maraming karanasan at kaalaman. Sige ba, Tere, sabay-sabay na tayong umalis. Sa narinig nilang mabilis at walang pag-aalinlangang sagot ni Brian, nagkatinginan sina Volt at ang iba pa, at may mga ngiting sumilay sa kani-kanilang mga mata. Dahil sa sinabi ni Brian, lalo silang natiyak na ang kanyang sinabi kanina na natapos na niya ang lahat ay purong pagmamalaki lamang. Kung talagang tapos na sana siya, bakit ganoon pa siya kasigasig na bumalik sa laboratorio? Ngunit hindi na nila sinubukang bukangin pa si Brian. Nginitian lamang nila ito. Pagbalik sa laboratorio, agad na ibinalik ni Volt at Ace ang kanilang sarili sa gawain. Sapagkat hapon na, at kung hindi pa sila tatapos, kailangan na naman nilang magtrabaho ng lampas sa oras, at bagay na talagang ayaw na ayaw nilang mangyari. Dahil dito, nakaramdam ng kaunting bigat at presyon sa kanilang mga kalooban at hindi na sila kasing panatag at kasing relax tulad noong umaga. Nakita naman ni Brian na abala na at seryoso na sina Volt at Jing. Naisa na niyang tumabi at pagmasdan ang kanilang ginagawa upang makita kung saan sila nagkakamali at kung ano ang problema, at sa kanya sana ituturo. Ngunit nagdalawang isip siya sandali, at sa huli ay binitiwan na lamang ang ideyang iyon. Nakikita rin naman niyang sina Volt at ang kanyang mga kasama ay mga taong mataas ang pagtingin sa sarili at may matinding dangal. Dahil pakiramdam nila ay ayos naman ang lahat at hindi nila kailangan ng tulong niya, wala na siyang dapat pang gawin na labis. Baka naman sa kanyang pagkilos ay masaktan pa ang kanilang damdamin o magkaroon sila ng maling akala sa kanya. Bukod pa rito, maliit lamang na gawain ito at hindi naman malaking bagay. Kahit pa may ilang kaunting hirap, naniniwala siyang sa galing at kakayahan ni Volt, ay tiyak na makakayanan nilang solusyonan ang lahat. Bumalik na lamang si Brian sa kanyang pwesto at ipinagpatuloy ang kanyang sariling pagsusuri.
Dahil may usapan sila ni Dr. Allison Zhao na susunduan niya ito pagkatapos ng trabaho upang sabay silang dumalo sa hapunan ni Mrs. Wei, at dahil may naging kasaysayan na si Brian ang hindi pagtupad sa pangako sa dalaga noon pa man, espesyal na ipinaalala niya sa sarili na maging maingat ngayon. Bukod pa rito, nagtakda rin siya ng orasan sa kanyang relo. Kaya naman, bagaman labis siyang nasisiyahan at lubog na lubog sa kanyang ginagawa at ninanais pang manatili doon hanggang sa magsara ang pasilidad, napigilan at natigil niya ang kanyang sarili nang sumapit ang 4:00 ng hapon. Pagkatapos itigil ang gawain, maayos na inayos at inilagay ni Brian ang mga talaan at resulta ng kanyang eksperimento. Lumapit siya sa computer na naroon, binuksan ang kanyang talaksan, isinulat ang buong ulat ng kanyang ginawa, at ipinadala ito sa elektronikong liham ni Teacher Terry Sia. Bagaman espesyal na inalagaan at sinabihan siya ni Teacher Terry kaninang umaga na hindi pa kailangang magpasa ng ulat, pakiramdam pa rin ni Brian ay nararapat lamang na sumunod siya at maging katulad ng ibang mga kaklase. Hindi niya kailangan, at ayaw rin niyang laging ituring siya ni Teacher Terry na kakaiba o iba sa iba. Hindi niya ninanais na magkaroon ito ng espesyal na tingin sa kanya. Volt, ituloy niyo lang ang ginagawa niyo. Aalis na ako ngayon. Matapos may padala ang ulat, lumingon si Brian at sinabi ito kina Volt at sa iba pa. Sige. Hindi man lang nagangat ng ulo sina Volt at ang kanyang mga kasama, sagot na walang gaanong pansin, at ibinalik agad ang sarili sa pagkakaabala. Nasa kritikal na bahagi na sila ng kanilang gawain at wala silang panahon upang asikasuhin pa si Brian. Noong nagtanghalian sila, akala nilang matatapos na nila ang lahat sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos kumain. Ngunit hindi nila inaasahang may hindi inaasahang pangyayari at aberya sa ilang bahagi ng proseso. Dahil dito, hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang kanilang gawain. Kahit pa si Ace, na siyang pinakamabilis umusad at umasenso, ay kinaharap din ang mga suliranin, hindi pa rin tapos ang kanyang ginagawa, at abala pa rin sa pag-aayos ng huling bahagi ng eksperimento. Nang makita ni Brian na sadyang abala at seryoso silang lahat, hindi na niya sila inabala pa. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa pinto ng laboratorio. Diyos ko, sa wakas at natapos na rin ang sumpang eksperimentong ito. Mahigit kalahating oras na ang nakalipas mula nang umalis si Brian sa laboratorio, nang sa wakas ay umangat ng tingin si Volt. Tinitigan niya ang resulta ng kanyang gawain sa harapan at madiin na itinaas ang kanyang kamao sa ere bilang pagpapakita ng kagalakan at tagumpay na nararamdaman niya. Haha, tapos na rin ako. Ibinaba na rin ni Jing Ziqiang ang mga kagamitang pang-eksperimento, at baka sa kanyang mukha ang lubos na ginhawa habang nakangiti. O siya, nasaan na naman si Ace? Nang magkatinginan at magngitian na ang dalawa, saka pa lamang nila naalala na wala na pala sa tabi nila si Ace. Sus, ang taong yan. Nagsusulat at gumagawa na agad ng ulat ng eksperimento. Napakabilis talaga kumilos. Mabilis na nakita ng dalawa ang figure ni Ace na nasa harap ng computer sa isang sulok ng pasilidad. Habang nagbibigay ng kanilang mga komento, nagmadali silang lumapit patungo sa pwesto ng computer. Nasaan na kaya si Brian? Nang malapit na silang makarating sa pwesto, biglang naalala ni Volt at napagtantong parang nawawala na pala si Brian. Umalis na kanina pa si Brian. Hindi ba niya nasabi sa inyo bago siya umalis? Mabagal at tapat na sumagot si Ace. Umalis na. Sandaling natigilan sina Volt at Jing. Noong mga sandaling iyon ay nasa pinakamahigpit at pinakamahalagang bahagi sila ng kanilang gawain, kaya talagang hindi nila napansin o narinig pa ang palm ni Brian sa kanila. Oo nga, umalis siya pagkatapos ng 4:00. Tumango si Ace bilang pagsang-ayon. Mabuti naman at ganoon ang taong yan. Sa kanyang unang beses pa lamang na gumawa ng eksperimento, nanatili siya rito hanggang 4:00 bago tuluyang umalis. Natauhan na si Volt at nakangiting wika. Si Brian naman, bukod lamang sa medyo mahilig magpalabas ng hangin at magmalaki, ay talagang madali naman siyang kasando sa ibang bagay. Marahil kaya siya ganoon ay dahil mas matanda siya ng kaunti kumpara sa atin. Ngumiti rin si Jing Ziqiang habang nagsasalita. Hindi ba tama? Sa katotohanan, naiintindihan ko naman siya ng lubusan. Kung tayo naman ang nasa kalagayan niya, marahil ay ganoon din ang ating magiging kilos at gawi. Walang sino man ang nagnanais na matalo o mapahiya sa harap ng mga taong mas nakababata ng husto sa kanya. Tumango rin si Volt. Hayaan na natin si Brian. Bilasan na lamang nating tapusin ang ating ulat habang maaga pa. Sigurado akong malapit nang matapos at magawa ni Ace ang kanyang gawain. Habang nag-uusap, naghanda na silang maupo sa harap ng computer upang simulan ang pagsusulat ng ulat. Nasaan si Brian?
Ngunit noong malapit nang maupo at magsimula sina Volt at Jing, nakita nilang nagmamadaling pumasok sa loob ng laboratorio ang kanilang guro na si Teacher Terry Sia. Pagpasok pa lamang ni Teacher Terry, agad siyang sumilip at tumingin sa buong paligid na puno ng pag-aalala, at saka nagtanong kina Volt at sa iba pa na may halong pagkabalisa. Umalis na po si Brian, guro. Bakit po? Mayroon po ba kayong hinahanap sa kanya o mayroon po siyang nagawang mali? Tiningnan ni Volt si Teacher Terry. Dahil sa kakaibang pagmamadali at anyo nito, hindi niya mapigil ang magkaroon ng pagdududa sa kanyang kalooban. Tapos na ba kayo sa inyong eksperimento? Nang marinig na umalis na si Brian, may bahid ng pagkabigo at pagkadismayang sumilay sa mukha ni Teacher Terry. Gayunpaman, hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Volt, bagkus ay siya pa rin ang nagtanong sa kanila. Tapos na po. Mabilis na sumagot si Volt. Kakatapos lang po namin kanina, pero hindi pa po kami nakasusulat ng ulat. Kakatapos lang ninyo. Isang kakaibang ekspresyon at tingin ang gumuhit sa mukha ni Teacher Terry. Opo, pasensya na po kayo, guro. Marahil ay sadyang mababagal at mahihirap kaming mag-aral. Hanggang ngayon lamang po kami nakatapos. Akala ni Volt ay pinapuna sila ni Teacher Terry dahil sa sobrang bagal ng kanilang kilos at gawa, kaya naman may halong hiya at kahihiyan ang kanyang mukha. Anong oras umalis si Brian? Nakita niyo ba kung paano niya ginawa ang kanyang eksperimento? Hindi naman sila pinagsabihan o pinarusahan ni Teacher Terry. Sa halip ay ibinalik niya muli ang usapan sa gawain ni Brian, habang baka sa kanyang mukha ang damdaming mahirap ilarawan. Dapat po ay pagkatapos ng alas 4. Bakit po ba, guro? Mayroon po bang ginawang gulo o mali si Brian? Sumagot si A sa tanong ni Teacher Terry habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Opo nga po, guro. Mayroon po bang pagkakamaling nagawa si Brian? Kung sakali man po ay meron, kami na po ang tatanggap at sisigot para sa kanya. Dahil po kaninang umaga hanggang ngayon ay abala po kaming lahat sa kani-kanilang gawain, kaya hindi po namin siya napagtuunan ng sapat na pansin at hindi po namin siya natulungan ng maayos. Bakas rin ang pag-aalala sa mga mukha ni na Jing, Zikyang at Volt. Nasa isip din nila na nagmamadaling dumating si Teacher Terry upang hanapin si Brian dahil marahil ay hindi nito nasunod ang mga alituntunin at patakaran sa loob ng laboratorio, o kaya naman ay nakasira ito ng mga kagamitang pang-eksperimento. Nagkaroon na ba ng malaking gulo? Natigilan si Teacher Terry at saka lamang napagtantong may maling akala at pangunawa sina Volt at ang iba pa. Hindi niya mapigil ang maglibang ang kanyang damdamin at isipan, ngunit kasabay nito ay nakaramdam din siya ng ginhawa at paghanga. Sa ganitong pagkakataon ay kaya pa rin nilang ipagtanggol si Brian at handang magbahagi ng pananagutan at kasalanan, patunay lamang ito na mabubuti naman talaga ang kanilang mga kalooban at ugali. Ipinapakita rin ito na hindi siya nagkamali ng pagtingin at pagpili. Mataas at magaganda ang mga katangian ng mga mag-aaral na tinanggap niya. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Wala namang ginawang mali o gulo si Brian. Umiling si Teacher Terry. Matapos sabihin ito sa kanila, muling tumingin siya kina Volt at sa iba pa habang may bakas ng matinding pag-aasam sa kanyang mga mata. Si Brian ba ay gumawa ng eksperimento ng mag-isa lamang? O may hinanap ba siyang ibang tao upang tulungan siya? Wala po. Mula pa kaninang umaga hanggang sa pag-alis niya pagkatapos ng alas 4, mag-isa lamang po siya doon sa kanyang pwesto. Bakit po ba, guro? Mayroon po bang problema? Hindi pa agad nakabuo ng tamang hinuha sina Volt at ang iba pa. Nang marinig ang tanong ni Teacher Terry, hindi nila mapigil ang magkaroon ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari kay Guro Terry? Bakit ba kakaiba at parang balisa ang kanyang kilos at tanong? Ano bang ibig sabihin ng tanong na may hinanap daw siyang tutulong? Maliit at simpleng eksperimento lamang naman iyon, para saan pa hihingi o kukuha ng tulong si Brian. Bukod pa rito, sadyang mahigpit ang pamamalakad at mga patakaran sa loob ng laboratorio. Paano naman makapagdadala ng sino man doon si Brian ng basta-basta? Hindi nagdala ng ibang tao at siya mismo ang gumawa. Ang eksperimento ni Brian, siya mismo ang tumapos at gumawa nito. Natapos at nagawa niya ng ganoon kabuti at ganoon kasakto. Dahil sa mga narinig mula sa sinabi ni na Volt at ng iba pa, sandaling natulala at nanlaki ang mga mata ni Teacher Terry. Napuno ng hindi kapani-pani walang pagkabigla at pagkamangha ang kanyang mukha, at tila ba may malakas na bagyong umiikot at humahampas sa kanyang kalooban. Kanina habang naghahanap siya ng mga materyales sa aklatan, bigla niyang narinig ang tunog na hudyat ng pagdating ng mensahe sa kanyang telepono, at kusa niya itong binuksan. Hindi naman niya ugaling basahin at tingnan ang mga sulat kapag oras ng pagwawasto ng mga gawain ng mag-aaral. Karaniwan ay nakalaan lamang ang oras mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi para sa gawaing ito.
Sa mga oras na iyon ay karaniwang tapos na siyang kumain ng hapunan at saka lamang siya malaya at walang ginagawa. Ngunit noong isasara na niya sana ang kanyang kahon ng mga mensahe, bigla niyang nakita na ang pangalan na nakalagay ay kay Brian. Sandaling natigilan siya, at dahil sa kaunting pagkamausisa ay binuksan niya ang mensahe. Maikling panahon pa lamang ang lumilipas mula nang sumali si Brian sa klase, at wala pa siyang nakikitang anumang gawain mula rito. Maraming katanungan sa isipan niya tungkol sa kakayahan at antas ni Brian. Sa kanyang kalooban, puno siya ng pagkamausisa tungkol sa taong inirekomenda at ipinakilala ni Matandang Chin. Nang makita at mabasa niya ang nilalaman ng mensahe, muling napahinto at natulala ang kanyang mukha. Ang ipinasa at ipinadala ni Brian ay hindi ang takdang aralin na sanaysay, kundi ang ulat ng eksperimento. Tandang-tanda pa niya na kanyang inutusan at sinabihan si Brian na sanayin at kilalanin muna nito ang paraan ng pagsusuri ngayong araw. Sinabi niyang hindi pa kailangang magpasa ng ulat, kaya paano at bakit ito nakapagpadala na. Ganyan ba siya kadesperado at sabik na ipakita ang kanyang sarili at galing? Bahagyang kumunot ang kanyang noo, at sinimulan niyang basahin at suriin ang nilalaman ng sulat. Ngunit nang matapos niyang basahin ang kabuuan, agad na napuno ng matinding pagkamangha at gulat ang kanyang buong pagkatao. Hindi na kailangang pag-usapan pa, ang anyo at pagkakaayos ng ulat ni Brian ay napakawasto at napakasanay. Ngunit ang higit na mahalaga ay ang nilalaman nito. Napakadetalyado at tiyak ng bawat bahagi. Napakalalim at napakahusay ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan at layunin ng eksperimento. Bukod pa rito, hindi lamang natapos at nagawa ni Brian ang gawaing ibinigay niya rito, kundi nalampasan pa nito ang inaasahan at nakagawa pa ng ilang karagdagang pagsusuri at pagsubok. Paano ito magiging posible? May hinanap kaya siyang ibang tao upang tulungan siya o dayin ang resulta? Halos kusa at automatikong naisip ni Teacher Terry ang ganitong posibilidad. Sadyang alam na alam niya ang hirap at nilalaman ng gawaing ibinigay niya. Bagaman hindi masasabing lubos na mahirap ang eksperimentong ito, may ilang pamamaraan at bahagi pa rin na medyo masalimuot at mahirap intindihin. Para sa mga mag-aaral na katulad ni Volt, normal lamang na abutin ng 1 o 2 araw bago matapos. Samantala, para kay Brian, na sa tingin niya ay malamang ay hindi pa kailanman nakagawa ng kahit anong eksperimento noon, ay talagang walang paraan upang magawa at matapos ito sa loob lamang ng maikling panahon. Nang sumagi sa kanyang isipan na baka naman ay dinaya lamang ito ni Brian, lalong sumama at seryoso ang kanyang mukha. Sa pagtanggap niya ng mga mag-aaral, ang pag-uugali at mabuting kalooban ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Hindi siya natatakot sa mga mag-aaral na mabagal umintindi o matuto, ngunit ang kinatatakutan niya ay ang mga mag-aaral na may masamang ugali at hindi marunong maging tapat. Ang ibang mga mag-aaral ay kanyang nakausap at nasuri ng personal, ngunit itong si Brian ay tinanggap niya agad matapos matanggap ang rekomendasyon mula kay Matandang Chin, at hindi pa niya ito nasusuri ng lubusan. Matapos isipin ang ganitong pangyayari, nawalan na siya ng gana na ituloy pa ang pagtingin sa mga materyales. Dumiretso na lamang siya patungo sa laboratorio at agad na nagtanong kina Volt at sa iba pa. Ang unang pumasok sa kanyang isipan na maaaring nakatulong at damaya para kay Brian ay sina Volt at ang kanyang mga kasama. Ito ay dahil sa unang pagdating pa lamang ni Brian dito, ay iilan pa lamang ang kanyang kakilala, at sila ang pinakamalapit at kilala niya. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Volt, agad niyang inalis at tinanggal ang ganitong hinala. Kakatapos lamang ni Volt at ng iba pa sa kanilang gawain at hindi pa nakagagawa ng ulat. Paano naman sila makakatulong at makagagawa para kay Brian kung sila mismo ay hindi pa tapos? Ito ang dahilan kung bakit muling nagtanong siya sa kanila kung may ibang tao pa kayang nakatulong kay Brian. Akala niya ay tiyak na mayroon siyang maririnig na sagot na oo, ngunit hindi niya inaasahang ganoon pala ang kanilang isasagot. Posible kayang totoo nga at si Brian mismo ang gumawa ng lahat. Na siya mismo ang tumapos ng eksperimento, at higit pa sa isa. Ngunit paano ito magiging posible? Hindi ba at baguhan lamang si Brian at wala pang karanasan sa loob ng laboratorio? Isang baguhan at walang alam, at nagawa at natapos ng ganoon kadali ang gawaing ibinigay niya. Hindi talaga makapaniwala si Teacher Terry sa ganitong pangyayari. Guro, ano po ba ang nangyayari? Nang makita nilang tulala at hindi makausad si Teacher Terry, hindi napigilan ni Volt na magtanong. Volt, kayong lahat, tiyak ba kayong walang sino mang tumulong kay Brian sa kanyang eksperimento ngayong araw? Sigurado ba kayong mag-isa lamang si Brian na gumagawa at sumusuri? Bumalik na sa sarili si Teacher Terry. Muling tumingin siya kina Volt, at naging napakaseryoso at matindi ang kanyang mukha at pananalita. Ang usaping ito ay may kinalaman sa dangal at pangalan ni Teacher Terry, at tungkol din sa katapatan at kinabukasan ni Brian. Talagang hindi niya maaaring hayaan lamang ito.
Kailangang maging maingat at malaman ang buong katotohanan. Kung tunay ngang dinaya lamang ni Brian ang lahat, anuman ang mangyari ay tiyak niya itong itataboy at tatanggalin sa pag-aaral. Kahit pa inirekomenda ito ni Matandang Chin, walang puwang at walang pag-uusapan pa. Hinding-hindi tatanggapin ni Teacher Terry ang isang mag-aaral na mandiraya. Kung nakapandaya na si Brian ngayon sa isang maliit na gawain, malaki ang posibilidad na mandaya rin ito sa mga sanaysay at pagsusulat sa hinaharap, o higit pa, sa mga bagay na mas mahalaga at seryoso pa rito. Tiyak po kaming mag-isa lamang at siya mismo ang gumawa ng lahat. Lalo lamang na puno ng pagkalito ang mukha ni Volt. Talagang hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang pagiging mapagtanong at mapag-alala ni Guru Terry sa bagay na ito. Sadyang mahigpit po ang pamamalakad dito. Kung walang pahintulot ninyo, Guro, hinding-hindi makapagdadala ng sino man dito si Brian, hindi po ba? Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang posibilidad. Biglang nagbago ang kanyang mukha at napabuntong hininga siya sa gulat, Guro, natapos at nagawa na kaya ni Brian ang eksperimentong ito? Hindi maaari. Natapos ba ni Brian ang gawaing ito? Bigla ring nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Jing Zikyang at Ace, at nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Teacher Terry. Totoo, talagang nagawa at natapos ni Brian ang eksperimento, at ginawa niya ito ng napakahusay at walang kapantay. At hindi lamang minsan, kundi higit pa doon. Tumango si Teacher Terry bilang pagsang-ayon. Ano po? Halos sabay-sabay na napasinghap sina Volt at Jing Zikyang. Hindi lamang natapos at nagawa ni Brian ang gawain, kundi nagawa pa niya ito ng napakahusay. Alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin kapag sinabing ganoon kahusay sa pananalita ni Teacher Terry. Ang ugali ni Guro ay napakabuti at napakabait sa mga mag-aaral. Bihira silang pahirapan sa mga pagsusulit at gawain. Ngunit sa katotohanan, napakataas at napakahigpit ng kanyang mga pamantayan at inaasahan mula sa kanila. Marami silang pagsisikap at paghihirap na ginawa, ngunit wala pa ni isa sa kanila ang nakatanggap ng ganoon kataas na pagpupuri mula kay Guro Terry. Ngunit sa eksperimento lamang ni Brian, nagbigay at nagpuri pa talaga si Teacher Terry ng ganoon kataas na antas. Guro, baka po nagkakamali lamang kayo. Hindi napigilan ni Ace na sabihin ito. Nagkakamali. Pakiramdam ko rin ay mali at hindi ka panipaniwala ito. Mapait na ngumiti si Teacher Terry sa kanyang sariling isipan, at muling sumulyap sa buong paligid ng laboratorio. Saan ba eksakto gumawa at nakaupo si Brian? Ito po ang pwesto. Mabilis na dinala ni na Ace at Volt si Teacher Terry sa lugar kung saan gumagawa si Brian. Dito po lamang at sa pwestong ito nanatili si Brian sa buong maghapon. Sinuri at tiningnan ni Teacher Terry ang mga kagamitang nasa harapan, at biglang naging napakasalimuot at puno ng kakaibang damdamin ang kanyang mukha. Ang lahat ng mga kasangkapan at kagamitan ay maayos na nakaayos at nakalagay sa kani-kanilang puwang. Kung hindi nagsisinungaling sina Volt at ang iba pa, ipinapakita nito na napakalinaw at alam na alam ni Brian ang mga alituntunin at tamang paraan, at naisagawa niya ang lahat ng walang mali. At ang lalong nakapagpabigla at nakapagpahangga sa kanya ay ang mga natira at mga labi ng mga halamang gamot at basura sa gilid. Ang mga labing ito ay tiyak na mula sa mga halamang gamot na ginamit sa mga eksperimentong natapos at nagawa ni Brian. Ang mga bagay na ito ay patunay at katibayan na tunay at totoong ang gumawa at natapos dito ni Brian ang kanyang gawain. Guro, ano po ba ang nangyayari sa inyo? Nang makita nilang matagal na nakatitig lamang si Teacher Terry sa mga kagamitan sa harapan, biglang nakaramdam ng kaba at bigat ang mga puso ni na Volt at ng iba pa. Nakabitin silang lahat sa hihintayin na hatol at huling pasya ni Teacher Terry. Talagang hindi sila makapaniwala na si Brian, nakakapasok pa lamang sa laboratorio, ay tunay ngang nakagawa at nakatapos ng eksperimento. Sa hinaharap, kapag nakaharap kayo ng anumang suliranin o hirap habang gumagawa, huwag kayong mauyang lumapit at magtanong kay Brian. Bumalik na sa sarili si Teacher Terry at muling tumingin kina Volt at sa iba pa. Guro, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni na Volt at ang iba pa, at hindi makapaniwalang nakatingin kay Guro Terry. Kung totoo at tulad ng sinabi ninyo, na talagang mag-isa lamang na gumagawa dito si Brian at hindi humingi ng tulong sa sinuman, kung gayon ay tunay ngang nagawa at natapos niya ng mahusay at higit pa sa minsan ang kanyang gawain ngayong araw. Tumango si Teacher Terry. Ang kanyang ulat ay napakasulit at napakahusay din ng pagkakasulat. Ipapasa ko ito sa inyo sa ibang pagkakataon upang inyong mabasa at mapag-aralan ng higit pa. Tunay ngang natapos at nagawa ng mahusay at higit pa sa inaasahan. Ang mga salita ni Teacher Terry ay tila isang malakas na kulog na tumama at umalingaw-ngaw sa isipan ni na Volt at ng dalawa pa.
Sa puso ng bawat isa, ay tila binagyo at gulo-gulo ang kanilang damdamin, at sa kanilang mga mukha ay bakas ang lubos na hindi makapaniwala. Matagal na silang nasa loob ng laboratorio. Bagaman abala sila sa sarili nilang gawain at hindi masyadong nakapagbibigay ng pansin sa paraan ni Brian ng paggawa, alam na alam pa rin nila kung mag-isa ba talagang gumagawa si Brian dito o hindi. Sa kanilang mga isipan, hindi nila maiwasang maalala ang mga sinabi sa kanila ni Brian noong panahon ng tanghalian. Noong mga oras na iyon, sinabi niya sa kanila na natapos na niya ang gawain at tinanong pa sila kung kailangan ba nila ng tulong, ngunit hindi sila naniwala kahit kaunti kay Brian. Tinawag at itinuring lamang nila itong taong mahilig magmalaki at magkwento-kwento. Dahil nga sa takot silang masaktan ang damdamin at dangal ni Brian kapag nabuking ito sa harap ng marami, hindi man lang sila nagtanong o nakipag-usap pa rito tungkol sa eksperimento. Pero, lumalabas ngayon na, hindi naman pala talaga nagmamalaki o nagsisinungaling si Brian. Natapos at nagawa naman pala talaga niya ang lahat. Nagkatinginan sina Volt at ang kanyang dalawang kasama, at sa bawat isa ay hindi nila mapigil ang mapangiti ng mapait. Kung alam lamang sana nila noon, ay sana ay lumapit at humingi na lamang sila ng payo kay Brian noong mga oras na iyon. Kung nangyari man sana iyon, hindi na sana sila nagtagal at nagsayang pa ng buong hapon sa loob ng laboratorio. Ang hindi lamang ko maintindihan, hindi ba't unang beses pa lamang pumasok si Brian sa loob ng laboratorio? Paano siya nagkaroon ng ganoong kalakas at kalaking kakayahan? Sa mga puso ni Volt at ng kanyang dalawang kasama, puno sila ng pagkalito at hirap na matanggap ang nangyari sa loob ng maikling panahon. Nakikita naman at nababasa ni Teacher Terry ng malinaw ang gulat at hindi paniniwala sa mga mukha ng tatlong ito. Hindi ba at ganoon din naman ang damdamin sa kanyang puso? Mas higit pa nga siyang nabibigla at nagtataka kumpara sa kanila. Hindi alam ni Volt at ng iba pa ang tunay na pinagmulan at kakayahan ni Brian, ngunit alam na alam naman niya ito ng buong buo. Si Brian ay inirekomenda ni Matandang Chin. Ibig sabihin nito, dapat ay mag-aaral siya ng mga tradisyonal na gamot mula pa sa pagkabata sa ilalim ni Matandang Chin, at dapat ay isang taong hindi pa kailanman nakapasok o nakagawa sa loob ng laboratorio noon pa man. Isang taong hindi pa nakapasok sa pasilidad, ngunit sa loob lamang ng isang araw ay nagawa at natapos ng walang mali ang ibinigay na gawain. Kung hindi pa niya nakita at napag-alaman mismo ngayon, hinding-hindi rin siya maniniwala. Ito na kaya ang tinatawag nilang alamat o henyo. Natatakot akong isipin na kahit pa sa isang tunay na henyo, baka hindi pa rin ito kayang gawin ng kasing husay at kasing bilis ni Brian. Noong nakaraan, hindi naniniwala si Teacher Terry sa salitang henyo. Kumpara sa konseptong iyon, mas naniniwala siya sa kasabihang ang kasipagan ang siyang nakagagaling, at naniniwala siyang sa pamamagitan ng sipag at pawis na bubuo at nagiging magaling ang isang tao. Ngunit ngayong nakita niya ang gawa at kilos ni Brian, sa unang pagkakataon ay nayanig at nabago ang paniniwalang matagal na niyang pinanghahawakan. Hindi alam ni Teacher Terry na ang kanyang pag-iisip at pangunawa ay napapunta sa maling direksyon. Bagaman inirekomenda siya ni Matandang Chin, si Brian ay hindi naman pala iyong uri ng mag-aaral ng tradisyonal na gamot na kanyang inaakala. Siya ay isang mag-aaral na nag-aral at nagtapos sa makabagong medisina at nakakuha ng 2 antas ng pagkataas sa pamantasan ng Oxford. Kung sasabihin pa nga ng totoo, pagdating sa larangan ng mga halamang gamot at tradisyonal na paraan, ay maituturing pa siyang baguhan lamang at nagsimula ng huli. Ngunit kahit walang sapat na kaalaman at karanasan noon, ang likas at kakaibang kakayahan ni Brian na matuto ng napakabilis ay tiyak na karapat-dapat tawaging henyo. Alam naman nating sa pamamagitan ng kanyang pambihirang kakayahang matuto, nagawa at napagtagumpayan niyang makuha ang paghanga at pagtitiwala ni Matandang Chin, ang dalubhasa sa mga halamang gamot na puno ng mga mag-aaral at tagasunod. Mabuti na lamang at hindi ako nagmadaling gumawa ng pasya at hatol. Noong nakita ko ang ulat ng eksperimento, ay hindi ako agad humusga. Napanatili ko ang pagiging maingat at nagtanong pa rin kina Volt at sa iba pa, at inalam ko pa rin ang totoong pangyayari at kalagayan. Dahil kung hindi, isang henyong mag-aaral pa sana ang matatanggal at mawawala dahil lamang sa maling akala na siya ay masama ang ugali. Sa panahong iyon, hindi lamang ko sana nagalit at nakasakit kay Matandang Chin, kundi sinira ko rin ang pangalan ng kanyang pamangkin. Mawawala at mapapalampas ko ang isang mahusay at magandang binhi na katulad nito, at mapapahamak ko ang kanyang hinaharap at kakayahan, na tiyak ay isang napakalaking kasalanan at pagkakamali. Nang maisip niyang muntik na niyang magkamali ng hinuha at matanggal ang isang henyong katulad ni Brian, hindi niya mapigil ang makaramdam ng takot at panlalamig sa kanyang kalooban.
Hindi alam ni Brian na matapos may padala ang kanyang ulat sa elektron-ikong liham ni Teacher Terry, ay halos hindi lamang siya mapagbintangan na mandiraya at matanggal sa pag-aaral, kundi naging dahilan pa siya ng matinding pagkabigla at pagkamangha ni na Volt at ng iba pa sa loob ng laboratorio. Sa oras na nakita ni Teacher Terry ang ulat at nagtungo sa pasilidad, noon naman ay nagmamaneho na si Brian patungo sa ikatlong ospital ng Bijao. Bagaman maituturing na mamahaling sasakyan ang kanyang Mercedes-Benz, hindi naman ito kasing wagi o kasing pagmalaki ng sasakyang pang-sport ni Christian Gao. Sa mga pasilidad na katulad ng ikatlong ospital ng Bijao, ang mga sasakyang tulad ng Mercedes-Benz o BMW ay hindi karaniwang nakikita, at dahil hindi rin naman mahilig magpasikat si Brian, hindi gaanong nakatawag pansin ang kanyang sasakyan nang pumasok ito sa ospital. Nagbago lamang ang lahat nang lumabas mula sa trabaho si Dr. Allison Zhao, ang taong likas na kapansin-pansin kung saan man siya magpunta. Nang lumapit ito sa itim na Mercedes-Benz, doon lamang napansin at nabigla ang marami sa sasakyang ito, habang nagtataka kung sino ang may-ari nito. Si Dr. Allison ay sa ngayon ang pinakasikat, pinakagiliw, at may pinakamalaking impluwensyang manggagamot sa nasabing ospital. Halos lahat ng tauhan ay kilala siya, at maging ang maraming pasyente ay nakikilala siya. Alam ng lahat na lagi at palaging dumarating at umaalis si Dr. Allison gamit ang kanyang pulang BMW. Ang tanging pagkakataon lamang na may sumando sa kanya noon ay noong sumipot ang sinasabing kanyang kasintahan na si Christian Gao gamit ang kanyang mamahaling sasakyan pang-sport. Sino kaya ang may-ari ng Mercedes-Benz na yan? Kay Mr. Gao kaya yan? Mukhang hindi naman. Balita ko ay ayaw at hindi gusto ni Mr. Gao ang mga sasakyang ganyan ang tatak. Nagsimula ng magbulungan at mag-uusisa ang ilang kawani ng ospital. Habang sila ay nag-uusap, bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Mabilis na bumaba si Brian at lumakad patungo sa kabilang panig. Buong paggalang niyang binuksan ang pinto para kay Dr. Allison. Maraming salamat. Hindi inaasahan ni Dr. Allison ang kanyang gagawin, kaya bahagyang nagulat ito, ngunit agad pa rin itong pumasok at umupo sa loob. Bahagyang ngumiti si Brian at pinagmasdan itong makaupo ng maayos. Isinara niya ang pinto at muling umikot patungo sa kabilang panig. Nang siya naman ay sasakay na, sandali pa siyang tumayo at nanatili sa pwesto upang makita at makilala ng lubusan ng mga taong nakamasid ang kanyang anyo. Pagkatapos lamang nito ay umupo siya sa pwesto ng nagmamaneho. Diyos ko! Si Guru Brian pala yan. Kay Guru Brian ang Mercedes-Benz na yan. Malaking balita ito. Nandito si Guru Brian upang sunduin si Direktor Zhao pagkatapos ng trabaho. Agad na nakilala ng mga tao sa ospital kung sino siya, at napuno ng matinding pananibik ang kanilang mga mukha. Sa kanilang mga kalooban ay tila nagliyab ang pagnanais na makabalita at makaalam pa. Ang pinakabata, pinakagwapo, at pinakasikat na manggagamot ng ospital, ay nagmaneho ng mamahaling sasakyan upang sunduin si Dr. Allison pagkatapos ng trabaho, at ibinaba pa ang sarili upang buksan mismo ang pinto para sa dalaga. Napakalaking bagay at napakabigat na balita ito para sa kanila. Ano sa palagay nyo, mayroon na kayang namamagitan kay Guru Brian at Direktor Zhao? May mga taong matagal nang nag-aakalang bagay na bagay ang dalawa at tila ginawa para sa isa't isa. Puno ng pananibik silang nagbulungan. Malamang ay wala naman. Kilala naman nating lahat na ang kasintahan ni Direktor Zhao ay si Christian Gao mula sa pangkat ng Gao. Kaibigan lamang siguro si Guru Brian na dumating upang sunduin siya. Alam naman nating lahat na napakalapit at napakabuti ng kanilang samahan. Mayroon namang agad tumutol at sumagot. Hindi naman ako sang-ayon at hindi ko rin sigurado. Ang sabi-sabi lamang na si Mr. Gao ang kasintahan niya ay kwento-kwento lamang. Wala naman talagang inamin o kinumpirma si Direktor Zhao. Bukod pa rito, bagaman matagal nang magkakilala at magkaibigan ang dalawa, hindi naman kailanman dumating o sumando si Guru Brian noon pa man. Sa madaling sabi, pakiramdam ko ay mayroon ng kakaiba at hindi karaniwang nangyayari rito. Bagaman makatuwiran at may batayan ang pagsalungat ng taong iyon, marami pa rin ang nais na magkatuluyan sina Dr. Allison at Brian, kaya't nanindigan sila sa kanilang sariling opinyon. Tama. Sangayon din ako sa ganyang pananaw. Ang mga nakapaligid ay sumuporta rin sa ideyang magkasintahan na ang dalawa. Sa gitna ng masiglang pagtatalakayan at paghuhulaan, walang sino man ang nakapansin sa isang pares ng matang puno ng hinanakit na nakatitig ng matindi at maigi sa plaka ng sasakyan ni Brian. Ang may-ari ng mga matang iyon ay si Dr. Hayden Cheng, ang taong kapwa nagtrabaho at kasama ni Brian noon pa man. Matapos ang maraming beses na tangka ni Hayden na pabagsakin at sirain si Brian at mabaigo siya sa lahat ng ito, siya na mismo ang tinanggal at pinalayas ni Dr. Thomas Wang mula sa ikatlong ospital ng Bijao.
Ang lalaking itong nagngangalang Brian, nakamamaneho na rin pala ng mamahaling sasakyan, at nagkaroon pa ng kaugnayan kay Dr. Allison Zhao. Pula at namumula ang mga mata ni Dr. Hayden, habang puno ng apoy ng inggit at selos ang kanyang mga tingin. Dumating siya ngayon sa ospital upang tapusin at ayusin ang mga huling papeles at paglilipat ng kanyang trabaho. Kakatapos lamang niyang ayusin ang lahat at saka sana aalis na, ngunit hindi niya inaasahang masasaksihan ang ganitong tanawin na puno ng puot at galit para sa kanyang damdamin. Noong dumating siya upang ayusin ang mga papeles, sadyang masama at mabigat na ang kanyang kalooban. Sa wakas ay nakahanap din ng bagong trabaho si Dr. Hayden, bagaman nakapasok lamang siya doon dahil sa naging kapalaran niya kaugnay ni Brian. Bagaman sa bagong pasilidad ay pilit siyang nagpakita ng maayos at mabuti sa harap ng mga katrabaho, at bagaman nagsisikap siyang magtrabaho ng mabuti araw-araw mula umaga hanggang gabi sa kabila ng maliit na pasahod at benepisyo, ang ospital na kanyang pinapasukan ngayon ay higit na mas mabuti pa rin kumpara sa ikatlong ospital ng Beijao. Mas mataas at mas malaki ang kita at pakinabang kaysa dati. Kaya naman noong dumating siya upang ayusin ang mga dokumento, ang orihinal niyang balak ay magmalaki at mangasar sa mga dating kasamahan na nakipag-away sa kanya at dati ay humamak sa kanya. Ngunit sa halip, hindi niya inaasahang makaririnig ng balita na ang ikatlong ospital ng Beijao ay nakakuha ng napakalaking pagkakataon para sa pag-unlad. Hindi lamang ito malapit ng magkaroon ng malawakang pagpapalawak at pagpapatayo, kundi ang pasahod at mga benepisyo ng bawat kawani ay lubos na itataas at pagagandahin pa, na mas higit at mas mainam pa kaysa sa tinatamasa niya ngayon. Ang kanyang kaisipan at damdamin na puno ng pagmamalaki ay agad na napalitan ng matinding inggit. Naging isang uri ng pagsisisi at panghihinayang. Kitang-kita na ang kinabukasan ng ikatlong ospital ng Beijao ay puno ng liwanag at asenso. Kung hindi lamang sana siya umalis, ay makikinabang din sana siya sa lahat ng pag-unlad at pagyayaman ng ospital na ito. Ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa kundi panoorin na lamang ang iba na makinabang at magtamasa ng lahat ng ito. At sa gitna ng kanyang damdaming puno ng kawalan ng katarungan at galit, nakita pa niya talagang nagmaneho at sumando si Brian kay Dr. Allison pagkatapos ng trabaho. Ito naman ang lalong nagpaalab at nagpaapoy ng puot sa kanyang puso. Si Brian, ang taong kasama niyang nagtrabaho sa klinika noon pa man, ay hindi lamang nakamamaneho rito ng mamahaling sasakyan, kundi nagkaroon pa ng kaugnayan kay Dr. Allison Zhao, ang babaeng itinuturing niyang Diyosa. Tila nasa tuktok na ng kanyang buhay at napakaswerte ng lalaking ito. Ang napakalaking agwat at kaibahang ito ay nagdulot ng matinding epekto at sakit sa kanyang kalooban. Sa loob ng mahabang panahon, ang lahat ng hinanakit at galit kay Brian na sa wakas ay medyo kumalma na at humupa sa kanyang puso, ay biglang muling nagliyab at umapoy. Noong una ay pareho lamang kayo ng paninindigan at antas. Bakit ang lalaking itong nagngangalang Brian ay nagtatamasa ng ganitong mga biyaya at karangyaan dito, samantalang si Hayden Cheng naman ay namumuhay ng napakahirap at puno ng paakit? Dahil lamang sa pagiging masama at walang hiya ng taong itong si Brian, marunong lamang siyang magkunwari, umarte ng mabuti, at laging magpalakas sa iba. Dahil lamang sa labis na pagtangkilik at pagpuri nina Dr. Thomas Wang at Vice Dean Manuel Zhao sa lalaking itong si Brian. Sadyang napakalaki ng kawalan ng katarungan sa puso ni Dr. Hayden. Sa kanyang pananaw, ang kakayahan ni Brian na makabili at makapagmaneho ngayon ng Mercedes-Benz, at ang kanyang pakikipagkaibigan kay Dr. Allison, ay lahat ito nakamit sa pamamagitan ng marumi at masasamang paraan. Maging ang pampublikong operasyon na ginawa ni Brian noon, ay naniniwala siyang bahagi lamang ito ng lihim na pukana ni Vice Dean Manuel, na sadyang inayos lamang upang pasayahin at purihin si Brian. Tuluyan ang nakalimutan ni Hayden na sa panahon ng nasabing pampublikong operasyon ay naroon ang maraming dalubhasa mula sa ospital ng Wellington, at walang anumang daya o panlilinlang na naganap. Brian, dahil pinahirapan at pinasama mo ang buhay ko, hinding-hindi ko hahayaang maging maayos at masaya ka rin. Ikaw na masama at walang kahihiyan, na siyang dahilan ng lahat ng aking pagdurusa, hinding-hindi ko ito palalampasin at hahayaan na lang. Nanatiling nakatuon ang mga mata ni Dr. Hayden sa papalayong sasakyan, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi mo naman kailangang gawin ito, wika ni Dr. Allison Zhao habang nakatingin kay Brian Ye na may halong pasasalamat sa kanyang mga mata. Hindi siya mangmang. Kitang-kita niyang sadyang ginawa at pinaghandaan ito ni Brian kanina lamang. Hindi ba't nagkasundo tayo na tutulungan kitang ilayo at paalisin si Christian Gao? Sagot naman ni Brian sabay ngiti. Kung noong mga nakaraang panahon pa, kahit pa nangako siya kay Dr. Allison ay hindi niya ito gagawin ng ganito, ngunit ngayon, matapos ang pangyayari kay Nurse Olga Su at matapos marinig ang mga salita nito, ay malaki na ang pagbabago ng kanyang pananaw at kaisipan.
Nilinaw na niya ang lahat sa kanyang sarili at nagpa siya ng hindi na maging mahiyain o mahina ang loob. Ibinalik na niya ang dati niyang ugali at katangian, at kung ano ang nais niyang gawin ay ginagawa niya ng buong husay at lakas. Yamang nangako siya kay Dr. Allison na lalabas at kikilos bilang kanyang kasintahan upang tulungan itong makaiwas kay Christian Gao, kailangan niyang gawin ito ng buong husay at katapatan. At matapos maranasan ang pangyayari kay Nurse Olga Su, lalo pa naging matatag ang kanyang pasya na tuluyang putulin at wakasan ang anumang ugnayan nina Dr. Allison at Christian Gao. Ito ay dahil malapit na siyang magsimula ng isang ganap na paghaharap at tunggalian laban kay Christian, at ayaw niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan si Dr. Allison sa taong iyon. Maraming salamat. Muling at same time na nagpasalamat si Dr. Allison kay Brian. Kilala at alam naman ni Dr. Allison kung sino talaga si Brian. Alam niyang hindi ito taong mahilig magpasikat o magpapansin, ngunit ngayon ay sadyang gumawa siya ng ganitong kapansin-pansing kilos at gawa upang lamang matulungan siya. Huwag ka nang maging formal at magpasalamat pa sa akin. Saan ba tayo pupunta ngayon? Tanong ni Brian habang nakangiti. Dahil nagpasya siyang sumama at dumalo sa sulo-salo kasama si Dr. Allison, hindi na niya inalam pa ang tiyak na lugar at tirahan nito noon pa man. Sa ospital ng Yanjing. Sagot ni Dr. Allison habang binibigay ang pangalan at tirahan ng lugar. Doon ba? Bahagyang nagulat na tanong ni Brian. Kahit nakakatapos lamang niyang bumalik mula sa China, alam pa rin niyang hindi karaniwan o pangkaraniwang lugar ang ospital ng Yanjing. Hindi ito lugar na basta na lamang mapapasukan at magagamitan ng salapi. Ang makasaysayang pasilidad na ito ay maituturing na halos lugar na lamang kung saan tumatanggap at sumasalubong ang bansang China sa mga panauhin mula sa ibang bayan, at dito rin ginaganap ang lahat ng mahahalagang pagtitipon at piging. Ngunit nang maalala niya kung sino at ano ang kalagayan ni Martin Wei, agad na nawala ang kanyang pagtataka at naintindihan na niya ang lahat. Oo, napakahalaga at binibigyang pansin ni Martin Wei ang sulusulong ito, pagpapatuloy ni Dr. Allison habang tumatango. At kasabay nito ay ipinaalam niya rin kay Brian ang damdamin ng matanda para sa kanya. Napakabuti at napakabait talaga ni Martin Wei. Mapait na ngumiti si Brian. Hindi na kailangan pang bigyang diin ni Dr. Allison, nararamdaman at alam naman niya ang katapatan at sinseridad ni Martin Wei. Talagang hindi niya inaasahan na ganoon siya pinahahalagahan ni Martin Wei, at sadyang magkakaloob pa ito ng isang piging sa loob ng ospital ng Yanjing upang magpasalamat sa kanya. Talagang nakadama siya ng labis na karangalan at pagkabigla dahil dito. Sa katotohanan, bagaman alam niyang tiyak na mayroon siyang naiambag sa pagsadya at paggamot kay Martin Wei, hindi talaga niya naramdaman na ang kanyang ginawang kabutihan ay sadyang napakalaki at tiyak na nararapat lamang para sa isang piging sa ospital ng Yanjing. Kahit pa noon ay laging pakiramdam niya na ginagawa lamang niya ang nararapat at tungkulin ng isang manggagamot sa paggamot kay Martin Wei. Lagi rin niyang tinatanggihan ang mga paanyaya at imbitasyon ni Martin Wei noon pa man. Bukod sa kakulangan ng oras at sa katotohanang ayaw niyang magkaroon ng labis na kaugnayan sa pamilya Wei, ito pa rin ang isa sa pinakamahalagang dahilan. Sa lugar ng paradahan ng sasakyan sa ospital ng Yanjing, sa loob ng isang marangyang sasakyang BMW, nakatitig si Christian Gao sa mensahe at larawan sa kanyang telepono, at biglang naging napakasama at madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nasa tabing ng kanyang telepono at kitang-kita ang pangyayari kung saan binubuksan ni Brian Ye ang pinto ng kanyang Mercedes-Benz ng buong paggalang at kabutihan sa harapan mismo ng ikatlong ospital ng Beijao, at inaanyayahan nito si Dr. Allison Zhao na pumasok at sumakay. Mapahamak sana. Ang babaeng itong si Zhao, talagang nakipag-ugnayan at lumapit sa lalaking itong si Ye. Kung ang pangyayari na makita niyang kasama ni Dr. Allison si Brian sa tirahan ng bayan ay nag-iwan pa ng kaunting pag-asa at pag-aalinlangan sa kanyang puso, at naramdaman niyang hindi pa sapat upang patunayan ang tunay nilang ugnayan, kung gayon, ang larawan at pangyayari ngayong araw ay tuluyan ng sumira at nagpabagsak sa natitirang pananggalang at pag-asa sa kanyang kalooban. Sadyang nagmaneho at dumating si Brian upang sunduin si Dr. Allison. Sa harap ng maraming tao at ng madla, binuksan pa mismo nito ang pinto para sa dalaga at inanyayahan itong sumakay ng may kabutihan. Kung hindi pa rin ito sapat upang ipaliwanag at patunayan ang kanilang relasyon, ano pa kaya ang makakapagpaliwanag nito? Tinitigan niya ang bahagyang hiya at pagkatimtayman sa mukha ni Dr. Allison, at muling naalala ang malamig at mapagtatakwil na anyo at tingin nito noong huling beses niyang sinubukang sunduin ang dalaga. Hindi napigilan ni Christian ang mahigpit na pagkakuyong ng kanyang mga kamao. Ginoong Gao, ano po ang nangyari at mayroon bang problema? Tanong ng kanyang kasama. Sa kanyang tabi, isang payat at hindi kapansin-pansing lalaki na may 50 taong gulang, si Master Zanderlei, ay napansin ang kakaibang pagbabago sa mukha ni Christian, at may bakas ng pagtatakang sumilay sa kanyang mga mata.
Hindi pa siya gaanong katagal na nakikisama at nakikipag-ugnayan kay Christian, ngunit alam pa rin niyang kabilang ito sa mga natatanging kabataan at pinuno. Isang taong malalim mag-isip at may matibay na pasya at paninindigan. Kahit siya na mayroon ng mahabang karanasan, sa mahabang panahon ng pakikitungo, ay hindi niya matukoy at malaman ang tunay na lalim at kakayahan ni Christian. Ngunit ngayon, nakita niyang nawala ang sarili at naging napakasama at nabago ng husto ang anyo nito. Paano naman kaya hindi siya magtataka at mabibigla? Wala naman, maliit na bagay lamang ito. Huwag po kayong mag-alala, Master Lei, sagot ni Christian habang humihinga ng malalim at pilit na gumuguhit ng isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya gusto ni Dr. Allison, ngunit nakikipag-ugnayan naman ito kay Brian, ang taong kanyang kinasusuklaman ng husto. Tungkol sa bagay na ito ay wala siyang sasabihin, kahit pa sa pinakamalapit na tao. Lalo pa at ang taong nasa harapan niya ay ang bantay na kabibili at kanyang kinuha lamang kamakailan. Ang ugnayan nila sa ngayon ay nananatiling lamang sa antas ng transaksyon at trabaho, at hindi pa sila gaanong magkakilala o magkaibigan. Mabuti naman po kung ganoon, tugon ni Master Lei. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang natatanging bantay na si Xander Lei, na kinuha at tinanggap lamang kamakailan ni Christian sa mataas na halaga. Nang makita niyang walang balak magsalita at magbunyag pa si Christian, ay hindi na rin nagtanong pa si Master Lei. Bilang isang bihasa at dalubhasang bantay, alam at taglay pa rin ni Master Lei ang mga pangunahing tuntunin at katangian ng kanyang tungkulin, at hinding-hindi niya pipilitin o susyasatin pa ang mga bagay na ayaw sabihin ng kanyang amo. Dumating na tayo, Master Lei. Bumaba na tayo, wika ni Christian sa sandaling ito, kung saan nakapagparada na rin ang nagmamaneho at binuksan na ang pinto. Itinago at iniligpit niya ang kanyang telepono bago nagsalita. Mauna na po kayo, Ginoong Gao. Sagot naman ni Master Lei matapos samuri at tumingin sa paligid at kapaligiran. Bagaman sa antas at kakayahan niya ay hindi gaanong pinahahalagahan ang katayuan at kapangyarihan ni Christian, ngunit dahil ito ang kanyang amo sa kasalukuyan, pinapanatili pa rin niya ang nararapat na paggalang at pagpaparangal dito ng makatarungan. Nang maramdaman ni Christian ang kagalingan, kasanayan, at paggalang ni Master Lei, may bakas ng kasiyahan at pagkasya na sumilay sa kanyang mukha. Bagaman medyo mahal at magastos ang bayad at halaga para kay Master Lei, at kahit na nakadama siya ng kaunting sakit sa kanyang kalooban dahil dito, masasabing sulit at nararapat pa rin naman ang salapi. Sa maikling panahon lamang ng kanilang pagkikita at pagtutulungan, bukod sa kanyang likas na kagalingan at kasanayan, ang kilos at ugali ni Master Lei ay lubos na nakapagpasaya at nakapagpakasya sa kanya. Hindi lamang ito walang pag-aatubiling nagtuturo at tumutulong sa kanya habang siya ay nagsasanay, kundi laging nananatili rin ito sa tamang pwesto at tungkulin ng isang bantay. Hinding-hindi ito lalampas o susuway sa mga patakaran, at lalong hinding-hindi gagamitin ang kanyang kapangyarihan at lakas upang magmalaki o magpasikat. Pagkababa ng sasakyan, inayos at tinapik-tapik lamang ni Christian ang kanyang kasuotan, at sinigurong maayos at walang gusot ang kanyang suot na terno at walang anumang problema sa kanyang anyo at itsura. Ang ospital ng Yanjing ay hindi karaniwang lugar, at ang dadaluhan niya ngayon ay hindi rin simpleng piging lamang. Ang mga taong makikikita at makakaharap niya ay hindi mga karaniwang tao. Talagang hindi niya maaaring hayaan na magkaroon ng anumang pagkakamali o kapintasan ang kanyang itsura at anyo, kahit pa sa maliliit na bagay. Nang matiyak niyang maayos at walang problema ang kanyang sarili at pananamit, umangat ang kanyang tingin at may ngiting nakaguhit sa kanyang mukha habang naghahanda ng humakbang patungo sa pasukan ng elevador. Ngunit sa sandaling iyon na siya ay sasabak na sana, isang itim na Mercedes-Benz, o sa halip ay isang pamilyar na figure na bumababa mula sa itim na sasakyang iyon, ang biglang pumasok at tumambad sa kanyang mga mata. Nang makita ang figurang iyon na bumababa mula sa sasakyan, natigil ang paghakbang ni Christian. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang naging napakasama at pangit, at mahigpit na nakuyam ang mga kamao ng kanyang dalawang kamay. Ang pamilyar na figurang bumababa mula sa Mercedes-Benz sa kanyang harapan ay si Brian Ye. Hindi na kailangang mag-isip o manghula pa, tiyak na alam na niya kung sino ang kasama nito, walang ibang kundi si Dr. Allison Zhao na nakaupo sa pampasaherong pwesto. At hindi siya nagkamali. Mabilis na lumakad si Brian patungo sa kabilang panig ng sasakyan, binuksan ang pinto ng buong galang at kabutihan, at doon ay lumitaw nga sa kanyang paningin ang anyo ni Dr. Allison. Walang pag-aalinlangan, ang itim na sasakyang ito ay siya ring sasakyang nakita niya lamang kanina sa kanyang telepono. Hindi inasahan ni Christian Gao na matapos makita ang larawan at impormasyon sa telepono, habang lihim pa niyang pinag-iisipan kung paano haharapin at papasukin sa kahihiyan ang dalawang ito, si Brian at si Dr. Allison, ay bigla na lamang silang sumulpot at tumambad sa kanyang harapan ng ganoon kabilis. Mapahamak sana.
Nakatitig ng matindi si Christian kay Brian habang inaabot at hinahawakan nito ang kamay ni Dr. Allison sa mismong harapan niya. Sa sobrang galit ay biglang naging asul at pangit ang kulay ng kanyang mukha, at tila may apoy na naglalabas mula sa kanyang mga mata. Kahit pa nakita at nabasa na niya ang mga larawan at balita mula sa telepono kanina at alam na niyang may namamagitin na sa dalawa, iba pa rin kapag nakikita lamang sa larawan kumpara sa nakikita mismo ng sariling mga mata sa ganitong sandali. Isang matinding apoy ng puot at selos ang walang pigil na nagliyab sa kanyang dibdib. Lalo pat malinaw niyang nakikita ang ekspresyon ni Dr. Allison, ang hiya at pagkatimtayman sa mukha nito habang hinahawakan ng mahigpit at masaya ang kamay ni Brian. Halos tuluyan nang mawala sa katinoan at katinoan si Christian, at sa isip niya ay gusto na niyang sumugod agad at bigyan ng matinding leksyon ang magkasintahang ito. Napakahabang panahon na niyang nililigawan at hinahabol si Dr. Allison, at napakarami na niyang ginugol at ibinigay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lagi lamang siyang binabalewala at hindi pinapansin ng dalaga. Ni minsan ay hindi ito nagpakita ng kaunting kabutihan o ngiti sa kanya. Kung sasabihin man na ito ay dahil sa labis na pagmamahal nito sa medisina at pananaliksik, o kaya naman ay dahil hindi pa ito lubusang nakakaahon mula sa sakit at pangungulila sa pagkawala ng kanyang ina, mga bagay na sapat naman upang maging dahilan, ay matagal na itong tiniis at pinagtiyagaan ni Christian at kailanman ay hindi niya ito pinilit o ginambala. Ngunit ngayon, nakikita niyang ganito na lamang kalapit at kakomportable si Dr. Allison sa lalaking itong si Brian. Paano niya ito matitiis at makukonsintihin? Bukod lamang sa husay sa medisina, saan ba siya kulang kumpara sa taong itong si Brian? Sa tangkad at itsura, hindi naman siya nahuhuli o mas mababa kaysa kay Brian. Sa talino at kakayahan, kaya pa niyang sabihin at panindigan na mas higit pa siya rito. At pagdating naman sa pamilya at yaman, lalong wala ng tanong-tanong pa. Siya ang tagapagmana at tagapagpatuloy ng buong pangkat ng Gao, isang katayuan na hinding-hindi matutumbasan o maaabot ni Brian. Bakit sa dinami-dami ay si Brian pa ang pinili ni Dr. Allison? At bakit ganito na lamang siya katindi at katigasang itakwailan ni Dr. Allison? Ano man ang mangyari, kailangang bigyan siya ng paliwanag at katarungan ng babaeng itong si Zhao. Mahigpit na nakuyam ang mga kamao ni Christian at handa na sanang sumugod ang kanyang katauhan patungo kina Brian at Dr. Allison. Ngunit sa sandaling iyon na siya ay kikilos na sana, isang payat at malambot na palad ang biglang lumapat at dumapo sa kanyang balikat. Sa simpleng pagdapo lamang ng palad na iyon, ay biglang nakaramdam si Christian na tila ba may napakabigat na bagay na inilapag sa kanyang katawan, at hindi na niya magawang igalaw o paikutin pa ang kanyang sarili kahit kaunti. Ginoong Gao, kumalma po kayo. Tiningnan ng malamig ni Master Xander Lacey na Brian at Dr. Allison, at mahinahong nagsalita kay Christian. Sa sandaling magbago ang ekspresyon ng mukha ni Christian, naramdaman na niyang may hindi tama at hindi karaniwang nangyayari. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito katindi at kalakas ang kanyang reaksyon, hanggang sa puntong mawawala na ito sa sarili at gusto ng sumugod. Bagaman hindi niya alam at hindi malaman kung ano ang naging usapin at galit sa pagitan ni Christian at ng 2 taong iyon, hindi naman niya kailangang malaman o alamin pa, at wala rin naman siyang masyadong pakialam. Kung nasa ibang lugar o sitwasyon pa ito, kahit pa hayaan niyang sumugod at pagtulungan ni Christian ang 2 iyon ay wala siyang pakialam. At kung kailangan man ni Christian, maaari pa nga siyang tumulong at sumama rito. Kahit pa ang pagtulong sa pakikipag-away ay hindi saklaw at bahagi ng kanyang tungkulin bilang bantay, ay handa pa rin naman siyang gumawa ng kaunting pabor para kay Christian, lalo pa at napakataas at napakalaki naman ang ibinabayad nito sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, at sa lugar na ito, kinakailangan niyang pigilan at mapigilan ang padalos-dalos na kilos ni Christian. Huwag na nating pag-usapan pa kung sino at ano ang katayuan at kapangyarihan ng lalaki at babaeng nasa kabila, sapat na ang dahilan na ito ay sa ospital ng Yanjing ginaganap at narito, kaya hindi niya maaaring hayaang kumilos at gumawa ng gulo si Christian. Ang paggawa ng kalituhan at gulo sa lugar na ito ay hindi lamang simpleng usapin ng kahihiyan at pagkapahiya ni Christian, kundi isang bagay na may kaugnayan kung kaya ba nitong harapin at tanggapin ang magiging kahihinatnan at parusa. Bilang isang natatanging bantay, hindi na ito ang unang pagkakataon na siya ay pumapasok at lumalabas sa ospital ng Yanjing. Alam na alam niya kung gaano kahigpit at gaano kalakas ang pangangalaga at seguridad ng pasilidad na ito. Ang mga nakakalat at nakapaligid na kagamitan na nakabantay sa bawat sulok at walang puwang na hindi natatanaw, at ang mga pangkat ng mga bantay na tila mga multo kung lumitaw at maglaho, ay pawang mga nasa antas at kalidad na pang-itaas ng buong mundo. At ang higit na nakakatakot at nakapanliliit ay ang katotohanang ang mga tauhan at pangkat ng seguridad dito ay hindi mga karaniwang bantay lamang. Sila ay mga ganap na armadong kasapi ng kagawaran ng seguridad ng bansa.
Bukod pa sa kanilang pambihirang galing at kasanayan, sila ay may karapatang pumutok at gumamit ng sandata anumang oras nang walang pananagutan o takot na maparusahan. Hindi biro o laruan ang bagay na ito sa loob ng isang pasilidad na pangbansa. Maliban na lamang sa ilang piling lugar tulad ng bahay panauhin ng bansa at ikatlong ospital ng Beijao, masasabing ang kakayahan at kalakasan ng seguridad ng ospital na ito ay kabilang sa mga pinakamahusay at pinakamatitibay. Ang boses ni Master Lei ay tila isang palanggana ng malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Christian. Ang kanyang katinoan at katwiran na kanina lamang ay tuluyang natupok at napawid dahil sa matinding galit at selos, ay sa wakas ay muling bumalik at kumalma sa kanyang katauhan. Sa sandaling ito ay napagtanto niya kung anong uri at anong antas ng lugar ang kanyang kinaroroonan, at naunawaan kung anong uri ng kapahamakan at kahihinatnan ang maaaring kanyang harapin kung siya ay sumugod at kumilos kanina lamang. Isang bakas ng takot at pangamba ang sumilay sa kanyang mga mata. Mapahamak sana. Matapos ang takot na kanyang naramdaman, muli niyang ibinaling ang kanyang tingin kina Brian at Dr. Allison na nasa kanyang harapan, at ang damdamin at titig sa kanyang mga mata ay lalo pang naging mapait at puno ng puot. Ginoong Gao, gabi na po at gumagabi na. Mauna na po tayong pumasok sa piging, wika ni Master Lei habang sumusulyap kay Christian na mayroong napakapangit at masamang ekspresyon ng mukha, at mahinahong nagpapaalala rito. Tere na, sagot ni Christian. Nang marinig ang sinabi ni Master Lei, bahagyang nabigla at natigilan ang anyo ni Christian. Huminga siya ng malalim at pinigil at isiniksik ang lahat ng hinanakit at galit sa kanyang kalooban. Sa huli ay inalis at inilayo niya ang kanyang tingin mula kina Brian at Dr. Allison, at naghandang muling humakbang patungo sa pasukan ng elevador. Ngunit sa sandaling iyon na siya ay saisalakay na sana, ang mga figure at katauhan nina Brian at Dr. Allison ay biglang lumingon, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo at nagkita kasabay ng pagtingin nina Christian at Master Lei ng halos sabay-sabay. Si Christian Gao. Hindi inaasahan nina Dr. Allison at Brian na makikita at makakaharap nila si Christian dito, kaya't bahagyang nagulat at nabigla ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito na kaya ang tinatawag na sadyang pagtatagpo ng magkakaaway. Pagkalipas ng ilang saglit na pagkagulat, isang mahinang ngisi at panunuya ang sumilay sa gilid ng mga labi ni Brian. Akala niya kanina ay wala ng pagkakataon at paraan upang makita at makaharap si Christian at gantihan ito ngayong araw, ngunit hindi niya inaasahang pagkakataon pa itong sumulpot at tumambad nang sila ay lumabas upang kumain. Kailangang sabihin at aminin na ito talaga ang pinakamainam at pinakamagandang ayos na ibinigay ng langit at tadhana para sa kanya. Mukhang may nakilala tayong matandang kakilala at kaaway. Dapat ba tayong lumapit at bumati? Binalingan ni Brian ang kanyang tingin si Dr. Allison. Bagaman sa kanyang kalooban ay ninanais na niyang hanapin at lapitan agad si Christian upang bigyan ito ng kaunting leksyon, o kahit papaalala lamang, ay pinigil pa rin niya ang kanyang sarili ng mahinahon at ibinigay at ipinaubaya ang pasya kay Dr. Allison. Dumating siya ngayon upang sumama at dumalo sa piging kasama si Dr. Allison, at ang ugnayan at kalagayan sa pagitan ni Dr. Allison at Christian ay sadyang napaka-espesyal at masalimuot. Kaya naman, sa kanyang palagay ay nararapat lamang na igalang at sundin ang pasya at pagpili ni Dr. Allison. Isang bakas ng pag-aalinlangan at pagdududa ang gumuhit at dumaan sa mukha ni Dr. Allison. Sa katotohanan, hindi niya nais at ayaw sanang makita at makaharap si Christian sa ganitong uri ng pagkakataon at okasyon, ngunit nang ibaling niya ang kanyang tingin at paningin patungo kay Brian, ang kanyang mga mata ay biglang tumatag at naging matatag. Sige. Sagot niya nang may katiyakan. Tungkol naman sa inyo ni Christian Gao, ano ba talaga ang kalagayan ninyo? Nang marinig ang sinabi ni Dr. Allison, hindi napigilan ni Brian ang biglang pagsilay ng kagalakan sa kanyang mga mata. Ngunit agad ding sumagi sa kanyang isipan ang isang bagay, kaya't nagkaroon siya ng pag-aalinlangan at muling nagtanong. Wala naman kaming anumang ugnayan o kaugnayan. Magkakilala lamang at wala nang iba pa, mahinahong sagot ni Dr. Allison. Mula pa noong panahong narinig at nakita niya ang pagsasalita at pag-uugali ni Christian sa kasama nitong babae, ay tinanggap na niya sa kanyang sarili na wala nang anumang kinalaman si Christian sa kanya, ni kahit ang simpleng ugnayan ng mga magkaklase ay wala na. Kung ganoon ay magiging panatag na at payapa na ang aking kalooban. Nang marinig ang sagot ni Dr. Allison, sa wakas ay lubusan nang nawala at napawi ang lahat ng pag-aalala at pagdududa sa puso ni Brian. Bahagyang nagtaka at nabigla ang ekspresyon ni Dr. Allison. Sa maikling sandali ay hindi niya gaanong naintindihan ang ibig sabihin at kahulugan ng sinabi ni Brian, ngunit bago pa man siya makapag-isip at makaunawa ng lubusan ay hawak na at daladala na siya ni Brian sa kamay, habang sila ay sabay na lumalakad at humahakbang patungo kay Christian Gao. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw siguro si Christian Gao mula sa pangkat ng Gao.
Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan, at sa wakas ay nakita ko na rin ng personal ang iyong pagkatao ngayong araw. Habang lumalapit siya kay Christian, baka sa mukha ni Brian ang isang mapang-uyam na ekspresyon. Paumanhin, may mahalagang bagay na inaasikaso ngayon ang aking amo, at hindi siya maaaring makipagkita o makipag-usap sa sinuman, sagot ni Master Zanderley sa walang kabagabag na tono. Nang hawakan ni Brian ang kamay ni Dr. Allison at humakbang palapit kay Christian, ay tahimik at matatag na tumayo si Master Lay sa harapan ng kanyang amo upang harangin ang dalawa. Hindi naman gaanong matangkad ang pangangatawan ni Master Lay. Ang taas niya ay nasa 1.65 sentimetro lamang, halos mas maikli pa siya ng isang ulo kumpara kay Christian, at tila payat pa ito tingnan. Ngunit sa sandaling tumayo siya sa harapan ni Christian, ay tila siya ay naging isang napakataas at matibay na bundok na hindi kayang lagpasan ni Newman. May kasama palang isa pang dalubhasa sa tabi ni Christian. Naalala ni Brian na ayon sa sinabi noon pa man ni Brother Ralph Lin, mayroon lamang daw isang misteryosong guro at bantay na nakasuot ng itim na kasuotan sa tabi ni Christian na nagngangalang Uncle Wang. Kung gayon, ang impormasyong nakuha niya ay hindi sapat at kulang pa. Masyado bang malalim at masalimuot ang isipan at mga plano ni Christian, kaya't maging si Brother Ralph ay itinago rin ito sa akin? O sadyang niloko at dinaya lamang siya ni Brother Ralph noon pa man? Bahagyang nabahala at napaisip si Brian, at dalawang posibleng paliwanag ang mabilis na sumagi sa kanyang isipan, ngunit agad din niyang itinakwil ang huli. Sa kalagayang kinatatayuan noon, hindi dapat at hindi maaaring magkaroon ng dahilan si Brother Ralph upang linlangin pa siya. Hindi ko inakalang napakalalim at napakatago pa lang ng mga gawain at kilos ni Christian. Sa mahabang panahon ng kanilang pakikitungo at pakikipagkalakalan, ni minsan ay hindi man lang nabatid o nalaman ni Brother Ralph na mayroon palang napakalakas na dalubhasang nakatayo at nagbabantay sa tabi ni Christian. Nang lubusan na niyang maunawaan at mapagtanto kung gaano kalalim at kalawak ang mga gawain at kapangyarihan ni Christian, lalo pa naging maingat at seryoso si Brian. Ang kaunting pagmamaliit at kawalan ng paggalang na naramdaman niya noon kay Christian ay agad ding nawala at naglaho. Hindi niya alam na sa katotohanan ay labis pa niyang pinahalagahan at pinalaki ang kakayahan at lihim na gawain ni Christian. Tunay ngang malalim mag-isip at masalimuot ang ugali ni Christian, ngunit hindi naman ito kasing taas o kasing lawak ng kanyang inaakala. Ang dalubhasang ito ay isa lamang bantay na kabibili at kinuha lamang niya kamakailan gamit ang malaking halaga. Isa rin itong patunay na sadyang napakakaunti pa lamang ng nalalaman ni Brian tungkol sa mundo ng sining ng pakikipaglaban at napakakaunti pa lamang ng kanyang mga kakilala rito. Kung mas malawak pa lamang sana ang kanyang kaalaman, ay tiyak na nakikilala na niya kung sino talaga si Master Lay, dahil sa loob ng sandaigdigan ng sining ng pakikipaglaban sa bansang China, si Master Lay ay isang sadyang napakapopular at tanyag na tao. Gayunpaman, bagaman natiyak niya sa isang iglap lamang na si Master Lay ay isang tunay na dalubhasa, at naramdaman niya na ang lakas at kakayahan nito ay tiyak na mas higit pa kaysa sa dati at misteryosong lalaking nakaitim na si Uncle Wang, ay hindi naman nadala o napigil si Brian sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan at presensya ni Master Lay. Kahit pa sabihing mahusay at malakas si Master Lay, wala naman itong anumang kakayahang makapagdulot ng panganib o banta kay Brian. Noong una ay nagawa at nakayanan niyang mapuksa at mapatay si Uncle Wang, kaya paano naman siya matatakot o mapipigilan ngayon lamang dahil kay Master Lay. Sa kasalukuyan, matapos ang ilang buwan ng masigasig at mahigpit na pagsasanay at pagpapatibay, ay mas mataas at mas malakas pa ang kanyang kakayahan at lakas kumpara noon. Maaaring nagkakamali po kayo ng akala. Hindi ako tagahanga o humahanga lamang sa inyo, kundi isa akong matandang kakilala at kaibigan, sagot ni Brian habang naniningkit ang kanyang mga mata. Habang siya ay nagsasalita, ang lihim na sining ng mahabang buhay na nasa loob ng katawan ni Brian ay nagsimula ring kumilos at umikot, at isang sinag ng malamig na liwanag ang tumalas at lumabas mula sa kanyang naniningkit na mga mata. At kasabay ng pagkilos at pag-ikot ng sining na ito, ay lumabas at kumalat ang matinding kapangyarihan at presensya mula sa kanyang katauhan. Si Dr. Allison, na nakatayo sa tabi ni Brian, ay agad na naramdaman ang pagkawala ng mahiwagang bigat at presyon na naramdaman niya kanina lamang nang tumitig at tumingin si Master Lay sa kanila. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at panatag. Ano ito? Ang kabataang lalaking ito, isa ring dalubhasa. At ang kapangyarihan at presensyang ito. Nawala at napawi ang bigat at presyon mula kay Dr. Allison, ngunit sa kabilang dako ay nagbago naman ang ekspresyon ng mukha ni Master Lay. Kanina pa man ay wala man lang inilalaan o ibinigay na kahit kaunting pansin si Master Lay kay Brian.
Ang una niyang akala ay katulad lamang si Brian ni Christian, na kabilang sa mga anak ng mayayaman at makapangyarihang pamilya, at na ang lahat ng ito ay gulo lamang dulot ni Christian dahil sa pagkaakit at paghahangad kay Dr. Allison, isang napakagandang dalaga. Kaya naman noong siya ay lumapit at hamarang, ay agad niyang inilabas at pinakawalan ang kanyang sariling kapangyarihan at presensya, sa hanggaring turuan ng leksyon at bigyan ng aral si Brian para kay Christian. Ngunit hindi niya inakalang ang kabataang lalaking ito na tila maputi at marikit lamang tingnan ay isa ring dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban. At ang kapangyarihan at presensyang nagmumula sa kanya ay sadyang napakalakas at napakadakila. Kahit pa hindi niya matiyak kung gaano kalakas ito, sapat na ito upang lubusan siyang mabigla at mamangha. Gaano kaya ang edad ni Brian? Tila mas bata pa siya kumpara kay Christian, ngunit nagtataglay na siya ng ganito kalakas at ganito kadakilang kapangyarihan. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit ni minsan ay hindi ko pa siya nakikita o nakakausap noon pa man? Posible kayang siya ay kabilang sa maalamat at tanyag na angkan ng mga dragon. Isang maalamat na kaisipan at imahe ang sumagi at sumilay sa puso at isipan ni Master Lei. Paumanhin, ngunit hindi kita kilala at wala akong kakilalang katulad mo. Nakatingin si Christian kay Brian na hawak-hawak pa rin ang kamay ni Dr. Allison, at ibinaling naman niya ang kanyang tingin kay Dr. Allison na mayroong mahinahong ekspresyon ang mukha, walang bakas ng takot o pagkakasala, at ni bumati man ay hindi ginawa nito. Sa sobrang galit ay halos lumitaw na ang mga ugat sa kanyang noo. Hindi mahalaga kung hindi tayo magkakilala noon pa man. Sisiguraduhin kung magkakaroon tayo ng sapat na panahon upang makilala at makausap ninyong mabuti ang isa't isa sa hinaharap. Isang malamig at matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian. Ginoo, mayroon pa kaming mahalagang lakad at pupuntahan, kaya pakiusap ay dumaan kayo at umalis, wika ni Master Lei matapos makabawi mula sa pagkabigla. Sinulyapan niya si Christian at naramdaman niyang tila mawawala na ito sa sarili at kontrol, kaya't mabilis siyang nagsalita sa malamig at masakit na tono. Habang siya ay nagsasalita, muling tinapik at hinawakan ng kanyang kamay ang balikat ni Christian bilang paalala upang ito ay kumalma at magpigil. Kasabay nito, habang nakatingin kay Brian, ay nagbigay din siya ng isang matalim at mahigpit na babala. Kahit pa nabigla siya ng bahagya sa katotohanang isa ring dalubhasa si Brian, at kahit pa nagulat siya sa lakas at kapangyarihang ipinakita nito, ay hindi naman niya gaanong itinuring na banta o takot si Brian. Huwag na tayong magtanong kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Brian, at kung ito ba ay kasing lakas niya man o hindi. Kahit pa umabot at umangat ang antas ng lakas ni Brian sa kanyang antas, hinding-hindi pa rin siya matatakot o manghihina sa harapan ni Brian. Ang mga kabataang tulad ni Brian ay parang mga bulaklak na pinalaki at inalagaan sa loob lamang ng bahay at silid, ang uri ng mga bagay na hindi pa dumaraan sa anumang bagyo, ulan, o hirap ng buhay. Sa isang tunay na labanan, bagaman mahalaga ang antas ng lakas at kapangyarihan, hindi ito ang tanging batayan ng tagumpay at kabiguan. Ang karanasan at kasanayan sa tunay na pakikipaglaban ay higit na mahalaga at mas makabuluhan pa. Bukod pa rito, hindi naman siya naniniwala na ang kapangyarihan at lakas ni Brian ay tunay na umabot at nakahantong sa kanyang antas. Siya ay isang dalubhasang nakarating na sa likas at tunay na antas ng kadalubhasaan. Ang pagtungo at pagpasok sa likas na antas ay hindi naman ganoon kadali o kabilis makamit. Bilang isang henyong tagapagmana ng organisasyong Octopus, ilang dekada siyang nagsumikap at nagtiyaga, sinamahan pa ng pagpasok sa hukbo at pakikilahok sa madudugong labanan, bago sa wakas ay nagawa niyang lampasan ang hadlang na ito at makamit ang antas na ito. Ang mga bulaklak na walang alam sa hirap at ginhawa tulad ni Brian, na naisin pa nilang makarating at makapasok sa likas na antas sa ganito kabata na edad. Ito ay simpleng biro lamang. Kwento-kwento lamang. Naramdaman ni Brian ang matalim at masidhing tingin ni Master Lei, kaya't siya ay mahinang tumawa at hindi napilit pang tumuloy o hamarang. Bagaman hindi siya natatakot kay Master Lei, hindi rin naman angkop at hindi tama ang panahon at lugar para rito ngayong araw. Kahit pa hindi niya kasing lawak o kasing lalim ang kaalaman tungkol sa ospital ng Yanjing kumpara kay Master Lei, at kahit pa hindi niya alam ang antas ng seguridad nito, hindi naman siya bulag upang hindi makita ang mga nakakalat at nakapaligid na kagamitan na nakabantay sa bawat sulok. Bukod pa rito, dumating siya rito upang sumama at dumalo sa piging kasama si Dr. Allison. Hinaila lamang niya si Dr. Allison upang lumapit at bumati kay Christian sa hanggaring galitin lamang ito at ipakita na hindi sila takot. Ginoong Gao, mauna na po tayo. Malapit na sigurong dumating sina Director Wilson Lee at ang iba pa. Nang makitang matalino at maunawain na umatras at umalis si Brian, bahagyang lumuwag at kumalma ang ekspresyon ni Master Lee bago siya lumingon at nagsalita kay Christian.
Huminga ng malalim si Christian at pinigil ang matinding galit na nagngangalit sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ng masidi at puno ng kapitan sina Brian at Dr. Allison, bago humakbang ng pauna at tumungo sa pasukan ng elevador na nasa kanyang harapan ng walang imak at salita. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.